Nang araw na yon, opisyal na nagwakas ang mundo. Ang pinakamalakas na puwersa ng sangkatauhan ay nawalan ng saysay laban sa mga bagong litaw na mananakop. Sa gitna ng wasak na uwan ng digmaan, tanging sina Zenon Glorious at Ales Coven na lang ang nananatiling nakatayo. Si Zenon Glorious, ang pinuno ng pamilyang Glorious, ay sinuri ang uwan ng digmaan nang hindi makapaniwala. May pait na kinumpirma ni Ales Coven na nasawi na ang lahat. Maging ang propetang si Liliana o ang summoner na si Galahad ay walang laban sa kalaban. Sinabihan ni Zenon si Ales na ibuhos ang lahat ng mayroon siya para suportahan ang huli niyang pag-atake. Hinugot niya ang kanyang espada, naghahanda para sa isang todong pag-atake. Sa pagharap sa naglalakihan at mapaniil na nilalang, layunin lang ni Zenon na makatira ng isang mapagpasyang pag-atake. Pinaalalahanan siya ni Eles na maging ang kanilang siyam-star na partido ay hindi nanalo, pero tumanggi si Zenon na umatras. Pinakawalan niya ang ikasyam na porma ng Holy Light Sword Arts, na lumikha ng malaking guhit ng liwanag. Kasunod ng ikasampung porma, itinaya ni Zenon ang mismong buhay niya sa talim. Nakatitig si Velez sa pagkamangha habang kumakapit siya sa pag-asa sa isang sitwasyong tiyak na ang kapahamakan. Suminagasa si Zenon ng diretsyo sa higante na parang nakakabulag na gintong liwanag. Prentig nagtaas ng kamay ang mananakop para sanggain ang kanyang atake. Naggitngit ang mga ngipin ni Zenon, tinitiis ang sumasabog na enerhiyang humahagupit sa paligid nila. Iwinasiwas niya ang kanyang espada, nakakasilaw na gintong kapangyarihan, na bumangga sa depensa ng mananakop. Huminto ang magic wave. Sumulong si Zenon para paliitin ang distansya. Isinigaw niya ang pangalan ni Ales para simulan ang susunod na bahagi ng plano. Kaagad na nagcast ng support magic si Ales, sinabihan si Zenon na magtiwala sa kanya. Tumakbo siya sa mga lumulutang na guho na inalalayan ng mga spell ni Ales, inilagay ang kalaban sa alanganin. Gumanti ang higante ng mapanirang paghampas sa lupa na dumurog sa lahat. Lumundag ng mataas sa ere si Zenon, muntik nang hindi makailad. Sumipa siya mula sa isang lumulutang na malaking bato, umiipon ng buwelo para sa pinakamalakas niyang atake. Umungal si Zenon, pinakawalan ang malakas na spinning slash. Bumulwak ang gintong liwanag mula sa espada, lumikha ng nagliliyab na pagsabog na pumunit sa espasyo. Hindi makapaniwala si Elaas sa kanyang mga mata nang masaksihan ang sumasabog na lakas ni Zenon. Pero hindi na tinag ang mananakop, parang hindi masisirang pader na bakal. Dahil sa pagod, isinigaw ni Zenon na hindi siya maaaring mamatay roon. Makalipas ang isang tibok ng puso, umubo siya ng napakaraming dugo. Naabot na ng katawan niya ang sukdulan nito. Tumili si Eles na huminto na siya, takot na madudurog ang katawan niya kung ipagpapatuloy pa ito. Binaliwala ang babala, pinilit ni Zenon na bumangon, naghahanda para sa huling pag-atake. Naniga si Eles, buo na ang kanyang pasya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang staff, naghahanda ng espesyal na spell. Nagcast siya ng light prison, ikinulong si Zenon kung saan mismo siya nakatayo. Sinabi ni Eles na siya ang huling pag-asa para iligtas ang mundong ito. Sumigaw si Zenon sa galit. Kung hindi mamatay ang halimaw na yon, lahat ay masasawi. Tinignan siya ni Eles taglay ang hindi matitinag na determinasyon, ipinapaubaya ang lahat sa kanyang mga kamay. Naniwala si Eles na siya lang ang makakapagbago ng kapahamakan na ito. Hinugot niya ang isang pocket watch mula sa kanyang leg. Isang mahiwagang pamana na nagpasalin-salin sa kanilang pamilya. Isang maladugong magic circle ang lumitaw sa ibabaw ng mananakop habang papalapit ito. Sumigaw siya na wala na silang oras. Pinilit niya itong mangako na hindi niya hahayaang manalo ang mga walang hiyang iyon sa susunod. Nagliwanag ng nakakasilaw ang relo, nag-ipon ng enerhiya para sa paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ngumiti si Elase, ipinagkakatiwala ang kinabukasan sa kanya, at itinulak si Zenon sa umiikot na daloy ng liwanag. Nagningas ang pulang magic circle, hudyat ng simula ng isang bagong tadhana. Bumalong ang mga luha sa nakangiting mukha niya habang nagpaalam si Ales sa huling pagkakataon bago siya maglaho sa kawalan. Isang naglalakihang asul na haligi ng liwanag ang sumabog mula sa lupa, dinadala ang kaluluwa ng bayani pabalik sa nakaraan. Sumabog ang magic circle ng mananakop, nyanig ang buong daigdig. Bumagsak ang antigong relo sa lupa, ang mga kamay nito'y mahiwagang umiikot pabaliktad. Nakahiga itong tahimik sa bitak-bitak na lupa, hudyat na nagtagumpay ang regression spell. Inatake at pinabagsak ng mananakop si Eles. Isang matinding pag-ubo ang nagpahirap at nagbigay ng matinding sakit sa katawan niya. Ibinulong ang kanyang huling hininga sa hinaharap, alam ni Eles na gumana ng maayos ang regression magic. Ang maalamat na pocket watch na ito ay isang banal na relic na kayang baguhin ang tadhana ng mundo. Lumutang ang kaluluwa ni Zenon sa mga bituin, handang muling mabuhay bilang Noh Daskor. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya si Oscar Gray na inuutusan ang mga gwardya na igapos siya. Sumulong ang mga tauhan, minamaliit ang mahinang batang amo sa kanilang harapan. Kinuyom ni Noh ang kanyang kamao. Ang bagong katawang ito ay parang basura, pero ang kanyang mga combat instinct ay nanatiling matalas. Sa bilis ng kidlat na sipa, inihagis niya ang unang gwardyang sumusubok dumakip sa kanya patawid sa kabilang kwarto. Bumagsak ang gwardya sa kanyang likod, humihiyaw sa sakit mula sa matinding sipa sa tiyan. Sumugod ang isa pabitbit ang isang mabigat na suntok.
Maayos na umilag si Noh tapos ay nagpakawala ng isang brutal na uppercut na nagpalipad sa maton. Ang kanyang bilis at hilaw na lakas ay nanggulat sa mga gwardiya, kaya hindi na sila nakapag-react. Taas noo siyang nakatayo sa gitna ng kwarto, habang prenteng nakamasid si Oscar Gray mula sa pintuan. Napagtanto ni Noh na ang katawang ito ay nakakatawa sa sobrang hina kumpara sa dati. Nagtaka siya kung bakit siya nilason. Isang malaking sabuatan ang malinaw na nagtatarget kay Noh. Malamig na inutusan ni Oscar Gray ang mga gwardiya na patayin si Noh kahit may mga sugat na siya. Nang sandaling iyon, napansin ni Noh ang isang kakaibang lumitaw sa kanyang paningin. Isang status window para sa dalawang gwardiya ang lumitaw. Samantala, sumugod ang mga tauhan, nagbabanta na pagdurusahin siya kapag hindi siya sumuko. Ibinunyag ng isang asul na panel na ito ay ang pambihirang appraisal skill. Natigilan si Noh, hindi kailanman umiral ang skill na ito sa nakaraan niyang buhay. Dahil dito, nabasa niya ang mga kalaban ng parang bukas na libro, muntik nang makailag sa napakatalim na espada. Umungal ang gwardiya, iwinasiwas ang kanyang espada kay Noh sa matinding galit. Wala siyang ideya na ang bawat galaw niya ay pumapabor mismo sa mga kamay ni Noh. Sa isang malakas na spin kick, madali niyang naagawan ng armas ang tauhan. Inagaw ni Noh ang armas, hinawakan ng puluhan, at naglabas ng matinding main character energy. Hiniwa ng talim ang hangin habang naghahanda si Noh na linisin ang kwarto. Nagbanggaan ng dalawang espada, lumikha ng nakakabinging ingay na bumasag sa armas ng gwardiya. Gamit ang husay ng isang eksperto, pinakawalan niya ang malinis na atake, na nagpatalsik pareho sa lalaki at sa kanyang espada. Nanigas ang mga katulong sa pinto, hindi maintindihan kung paanong nagawang magpasikat ng ganito katindi ng mahinang batang amo. Sarkastikong pinuri siya ni Oscar Gray, tumatango na ang dugo ng mga Daskor ay nakamamatay kahit nakaratay sa kama. Matalim siyang tiningnan ni Noh gamit ang malamig na mga mata, hinahamon ang maharlika na lumaban. Isang nakakapasong init ang sumiklab sa loob ni Noh, madilim na lilang usok ang bumalot sa kanyang katawan. Ito ang kapangyarihan ng Demonic Core, ang kilalang enerhiya ng Daskor Magic Swordsman. Pero sa kanyang kaluluwa rin nakalagak ang Holy Core, ang nakakasilaw na kapangyarihan ng pamilyang Glorious mula sa nakaraan niyang buhay. Ang dalawang magkasalungat na enerhiyang ito ay hindi kailanman sinadyang magsama sa isang buhay na katawan. Nangisay si Oscar, pinagmamasdan ang enerhiya ni Noh na marahas na nawawalan ng kontrol. Ibinunyag niya na ang gamot na iniinom ni Noh ay purong lason, dinisenyo para pasabugin ang katawan niya. Malamig na sinabi ni Oscar Gray na ang malaking demonic energy ay nilalamon ang katawan ni Noh, at ang labang ito ang nag-trigger sa hangganan. Sa pagkaalam na nakabitin na lang ang buhay niya, isinugal ni Noh kung kakayanin ng bagong katawang ito ang pagdagsa ng kapangyarihan. Pinilit niyang gamitin ang Holy Core mula sa nakaraang buhay para siksikin at pigilan ang nagwawalang demonic energy. Binalot si Noh ng dalisay at banal na liwanag, na humalo sa maningning na lilang kidlat para lumikha ng nakamamanghang aura. Inisya ni Oscar ang walang kwentang paglaban, at pinakawalan ang unang porma ng nakakatakot na sining ng espada ng bangin. Ginamit niya ang Void Step Technique, nag-ibang anyo bilang malabong pula at itim na usok at sinugod si Noh sa nakakakilabot na bilis. Tumutok si Noh, sinusundan ng kanyang matalim na titig ang bawat maliit na galaw para sanggain ang atake. Marahas na nagbanggaan ang dalawang talim, lumikha ng nakakabulag na pagsabog ng enerhiya na yumanig sa buong silid. Naiwang tulala si Oscar Gray. Hindi lang hinarang ni Noh ang tira. Gumalaw siya sa bilis ng isang Grandmaster. Tahimik na ginamit ni Noh ang appraisal, na nagbunyag na 3-star si Oscar sa husay sa espada at pangangatawan, ngunit 2-star lang sa Demonic Core. Sumigaw si Oscar sa galit, hindi matanggap na isang basura ang naglakas loob na labanan siya ng harapan. Pinakawalan ni Noh ang perpektong crescent slash, na pumunit sa balot ng madilim na enerhiya. Itinulak ni Oscar ang kanyang mapulang dark aura para umatake, pero nanindigan si Noh gaya ng bundok sa gitna ng bagyo. Walang humpay na nagbanggaan ang banal na liwanag at demonyong anino, nagtulak sa laban sa kasagsagan nito. Nalukot ang mukha ni Oscar sa pagkabigla sa nakatagong kapangyarihan na bigla ang pinakawalan ni Noh. Pinagsunod-sunod ni Noh ang mabibigat na taga, unti-unting giniit sa sulok ang aroganteng maharlika. Matapos ang pagpapalitan na yon, lubos na naintindihan ni Noh ang limitasyon at kapintasan sa teknike ni Oscar. Gayunpaman, alam niya na kung mauwi ito sa patagalan, babagsak din ang marupok niyang katawan. Nang makitang humihinal si Noh, tumawa si Oscar, at sinabing ang kumpiyansa niya kanina ay isa lamang pagpapanggap. Ngumisi si Noh, kasing lamig ng yelo ang mga mata, na parabang umaayon ang lahat sa kanyang plano. Sumugod si Oscar na parang baliw, determinadong hindi mababasa ni Noh ang galaw ng kanyang mga paa. Umuungal siya sa tagumpay, sumisid patungo kay Noh habang balot ng bagyo ng pulat itim na enerhiyang demonyo. Walang kaba si Noh sa gitna ng madilim na buhawi, matyagang naghihintay na magkamali ang kanyang kalaban. Umagos ang maningning na lilang enerhiya sa talim ni Noh, kinakasa ang isang panapos na atake. Nakita ni Noh ang kahinaan ni Oscar, at nagpakawala ng tila kidlat na taga sa mahinang punto, dumurog sa kanyang espada at inalisan siya ng sandata.
Agad na sumunod ang nakapipinsalang pagsabog, bumulag sa silid ang makapal na alikabok dahil sa malakas na pagtama. Kaawa-awang bumagsak si Oscar Gray, umuubo ng dugo, hindi maunawaan kung paano siya natalo ng ganoon. Malamig na nagpaliwanag si No na habang ginamit ni Oscar ang demonic core para itago ang katawan niya, masyado siyang arogante para isiping maitatago niya ang presensya ng kaluluwa niya. Nanginig si Oscar sa kawalan ng pag-asa, nauutal tungkol sa halimaw na kapangyarihang ipinakita ni No. Tinitingnan ang sarili niyang espadang nabitak sa presyon, inamin ni No na kahit siya ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ang kapangyarihang ito. Malinaw niyang naramdaman ang himalang pagsasanib ng orihinal niyang Holy Core at ng likas na demonic core ni No. Ang pinagsamang magkalabang enerhiyang ito ay lumikha ng hindi pa nakikitang kapangyarihan, sumusuway sa lahat ng lohika. Naniwala si No na kung mamasuhin niya ang enerhiyang ito, siguradong maililigtas na niya ang mundo sa pagkakataong ito. Sa pag-alala sa nasasaktang ngiti ni Alice, tahimik na nagpasalamat si Noah sa pag-akay sa kanya sa huling kislap na ito ng pag-asa sa kanyang bagong buhay. Dalawang katulong ang natatarantang pumasok sa silid, nag-aalalang tinatanong kung nasaktan ba si Young Master No. Kalmadong ipinagwalang bahala ito ni Noah, saka pinaningkitan ng mata ang bintana, nagtatanong kung ano ang lumilipad-lipad sa labas. Isa itong maliit at abong mensaherong dragon, kagat-kagat sa bibig ang isang sulat na selyado ng pulang wax. Kinuha ng katulong ang sulat, nagpapaliwanag na isa itong direktang pagpapatawag mula kay Lord Victor, ang pinuno ng pamilya Dascor. Kinuha ni No ang misteryosong sobre habang idinagdag ng katulong na tungkol ito sa pagsali sa digmaan ng pagmamana. Tinitigan niya ang sulat habang malalim ang iniisip. Bagong mundo, bagong pagkatao. Kailangan niyang unawain ang baluktot na pamilyang ito para makasiguro sa kanyang hinaharap. Lumingon si No sa mga katulong, tuwirang nagtatanong kung anong alam nila tungkol sa digmaan ng pagmamana na ito. Natigilan ng isang katulong, bakas ang pangamba sa buo niyang mukha nang mabanggit ito, habang palayo nang lumipad ang maliit na dragon. Malagim niyang sinabi na sa sambahayan ng Dascor, maging ang mga utusan ay kailangang malaman ang mga batas. Isa itong dugo ang labanan ng magkakapatid na sadyang ginawa upang hubugin ang pamilya Dascor bilang pinakamakapangyarihan. Sa madaling salita, isang digmaan para umani ng Demon Cores. Pinapatay ng magkakapatid ang isa't isa, at diretsong hinihigop ng panalo ang Demon Core ng talunan. Naintindihan ito ni No. Kaya pala wala siyang narinig na chismis tungkol sa pamilyang ito bago siya bumalik sa nakaraan. Patago lang pala nilang pinapatay ang isa't isa sa buong panahong iyon. Tiningnan ng katulong si No na may labis na pag-aalala, nagtatanong muli kung talagang gusto niyang sumabak sa baliw na digmaan ng pamilyang ito. Sinagot ni No ang pag-aalala niya ng mayabang at kumpiyansang ngisi. Astig siyang naglakad palayo, sinabihan itong maghintay at manood na lang. Makukuha rin niya ang sagot sa lalong madaling panahon. Bumalik sa isip ni No ang maluwalhating kastilyo ng dati niyang pamilya, kung saan ang nagniningning na Holy Core ay sumisimbolo sa hustisya at karangalan. Ang pamilya Dascor ay ang kasalungat nito, isang madilim na baligtad na kastilyo na naliligo sa mapulang liwanag ng buwan, isang lugar na umaalingasaw sa pandidiri at takot, isang paksyon ng martial arts na pinalalakas ng demonyong kapangyarihan. At ang nakaupo sa tuktok ng madilim na imperyong iyon ay si Victor Dascor, kinikilala bilang pinakamalakas na swordsman ng sangkatauhan, isang lalaking naglalabas ng nakakakilabot na presyon mula sa kanyang nagniningning na pulang mga mata. Tumayo si Noah sa harap ng naglalakihang pinto ng main hall na mahigpit na binabantayan ng mga sundalo. Handa na siyang harapin ang kapalaran. Sumumpa siyang gagamitin ang sariling mga mata upang tuklasin ang bawat lihim ng impyernong ito. Bumukas ang mga pinto, at pumasok si Noah Dascor nang may kayabangan ng tunay na maharlika, magaan na nakapatong ang kamay sa kanyang dibdib. Yumukod siya sa pulang carpet, binabati ang mga pamilyar na mukhang naghihintay sa unahan. Ito pala ang bago kong pamilya. Tahimik na nagsuri si Noah habang humahakbang palapit. Ang una ay si Damian Dascor, ang panganay na anak, isang malaking maton na nakasuot ng nakakapanindig balahib na itim na baluti. Ang sumunod ay si Julia Dascor, ang panganay na anak na babae na may puting-puting buhok at mga matang kasing lamig ng yelo. Tapos ang pangalawang anak na lalaki na si Sis Dascor, isang lalaking may magulong blonde na buhok na mukhang magaan kumilos. Sa tabi niya ay ang pangalawang anak na babae, si Eve Dascor, na may malungkot na ekspresyon sa isang simpleng itim na damit. Tumigil si No nang makita ang isang pamilyar na anino sa likuran, namumuo ang pandidiri sa loob niya. Iyon ay si Scar Dascor, ang pangatlong anak na lalaki. Ang nakangising gago na iyan ang lihim na naglason sa kanya. Unang nagsalita si Julia, tumatango na totoo nga ang usap-usapang paggaling ni No. Hindi nag-aksaya ng oras si No, sinabing natukoy na niya ang eksaktong pinagmulan ng kanyang sakit. Nagtanong siya kung may balak ba itong magpahinga at tuluyang gumaling, ngunit pinutol ito ni No. Hindi. Ang tanging layunin niya ngayon ay hasain ang kanyang espada. Tumalim ang tingin ni Julia, muling sinusuri ang pinakabatang kapatid na dati niyang minamaliit. Nakatayo sa malapit si Scar at minisya nito, nangungutya na ang isang mahinang tulad ni No na sumusubok bumati ng espada ay isa lamang pag-aaksaya ng oras.
Mabilis na lumingon si Noah, walang pag-aatubili, tinawag ang kanyang kuya na duwag sa mismong harapan nito. Kung wala siyang bayad para lumaban ng harapan, mas mabuting isara na lang niya ang kanyang bibig. Nawala sa sarili si Scar sa hindi inaasahang katapangan ni Noah, naggangalit ang mga ngipin at nagmumura matapos mapahiya ng pinakabata. Sinabihan ni Julia sina Scar at Noah na manahimik. Tumingin sila patungo sa likod ng bulwagan nang biglang bumigat ang hangin. Isang malakas na boses ang nag-anunsyo, dumating na si Lord Victor. Parehong inihanda ni Noah at Julia ang kanilang mga sarili. Umalinggaw ang mabibigat na yabag sa mataas na plataporma, bawat hakbang ay yumanig sa silid. Sabay na yumukod sina Julia at Damien, hindi naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Ang iba sina Sis, Eve, at maging ang agresibong si Scar, ay buong paggalang na yumukod. Pinagpawisan ng malamig si Noah, nakararamdam ng nakadudurog na presyong dumadagan sa kanyang mga balikat. Ang aurang ito ay talagang nakapangingilabot. Isang nakatatakot na bulto ng lalaki ang humakbang paharap, isang maalamat na swordsman na ang pangalan ay kilala ng lahat maging sa nakaraang buhay ni Noah. Siya si Victor Dascor, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, na may absolutong kapangyarihan at kinikilalang pinakamalakas sa sangkatauhan, isang tunay na 9-star na demonic magic swordsman. May pagmamalaking umupo si Victor sa kanyang marangyang trono, tinitingnan ang kanyang naghihintay na mga anak at tumatango na parang nandito na ang lahat. Sa malamig na mukha at matalim na tingin, idineklara niyang formal ng bukas ang pagpupulong ng konseho. Sa loob ng malaking Dascor Hall, tumayo si Noah ng harapan sa kanyang amang si Victor sa mataas nitong trono. Napaliligiran sila ng iba pang magkakapatid, ang tensyon ay parang patalim na humihiwa. Nakaupo ng tuwid si Victor, malamig na nagsalita. Ang pagtitipon na ito ay para kumpirmahin ang mga intensyon ni Noah. Tumango ang bunsong anak ng hindi nag-atubili. Sinamaan ng tingin ni Victor si Noah, tinatanong siya kung ano ang balak niyang gawin sa katawan na halos hindi nga nakaligtas sa sakit. Hindi man lang natinag si Noah, napangisi siya ng bahagya sa tanong ng kanyang ama. Lakas loob niyang idineklara sa buong silid na siya ang mangunguna at mananalo sa labanan para sa tagapagmana ng Dascor. Tinaasan siya ng kilay ni Victor, sabay tanong kung isa ba itong pagdedeklara ng digmaan laban sa lahat ng kandidato sa silid. Kinuyom ni Noah ang kanyang kamao, at diretsong sinabi sa kanyang ama na nagkakamali siya. Nakatayo sa gitna ng bulwagan, inihayag ni Noah na isa itong hamon sa bawat taong naroroon. Pinadaanan niya ng tingin si Ate Julia at ang kanyang mga kuya, na itinuturing silang mga mabibigat na kalaban na kailangan niyang durugin. Walang kawala si Kuya Scar pati na ang iba pa niyang mga ate. Sa paningin ni Noah, hindi na sila mga ordinaryong miyembro ng pamilya. Diretso siyang tumitig sa batikang mukha ni Victor, kahit pa ang ama ang nasa pinakatuktok. Isa lang din siyang balakid na kailangan niyang lagpasan para maabot ang kanyang layunin. Ikinumpas ni Victor ang kanyang kamay, at biglang nanlamig ang hangin dahil sa matinding banta ng kamatayan. Isang malaking alon ng madilim na purpurang mahika ang sumabog at bumalot kay Noah. Ito ang totoong pagsubok ni Victor. Napakabigat ng presyon kaya nagsimulang magbitak-bitak ang mga batong haligi sa bulwagan dahil sa matinding puwersa. Nabasag at nagliparan ang mga baldosa sa sahig. Hindi biro ang aura ng pinuno ng pamilya. Naggitngit ang mga ngipin ni Noah laban sa nakakasakal na madilim na aura, at nakilala niya itong kapangyarihan mula sa demonic core ni Victor. Tumingin si Victor sa kanyang anak mula sa itaas, mapang-asar na nagtatanong kung talagang naniniwala si Noah na makakaligtas siya sa kanyang kapangyarihan. Laban sa nakakadurog na presyon, napanatili ni Noah ang kanyang ngisi at tumango ng may buong paninindigan. Lalo pang diniinan ni Victor, sa pilitang hinihingi ang totoong rason kung bakit uhaw na uhaw si Noah sa ganoong kalaking kapangyarihan. Tinitigan ni Noah ang mga mata ng kanyang ama, at sumagot na kailangan niya ng lakas para wala nang makakaagaw pa ng kahit ano sa kanya. Natuwa si Victor sa sagot na ito. Isang mapagmataas na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Sumandal si Victor sa trono, at inaming ang ganyang katapangan ay karapat-dapat sa isang Dascor. Tumayo siya at malakas na ipinahayag na opisyal ng kasali si Noah Dascor sa labanan para sa tagapagmana, hinahamon ang sinumang may problema na lumaban. Ang mga kapatid ni Noah ay naghalo-halo ang gulat, pandidiri, at matinding galit sa anunsyo ng kanilang ama. Umatungal si Victor, inutusan si Noah na mas maghangad pa ng kapangyarihan para patunayang karapat-dapat siya sa bagong katayuang ito. Lumipat ang eksena sa marilag na lupain ng Dascor, sa ilalim ng asul at maaliwalas na kalangitan pagkatapos ng pagpupulong. Ibinuhos ni Noah ang kanyang sarili sa pagsasanay sa bakuran, ang kanyang espadang kahoy ay mabilis na pinagpiraso ang isang domina dayami. Walang tigil siya sa pagwasiwas, hindi pinapansin ang mga katulong na nagbubulungan at nanonood mula sa likuran. Tinignan ni Noah ang kanyang mga kamay, iniisip na kahit bumuti ang kanyang resistensya, halos hindi niya maabot ang pinakamababang kinakailangan para lumaban. Inaalala ang kanyang nakaraan, napagtanto ni Noah na dahil sa pagsasanib ng holy at demonic course, hindi na siya makakalaban tulad ng dati. Bumagabag sa kanya ang naghahalong kulay ube at gintong enerhiya sa kanyang mga kamay. Napakapambihira ng pinaghalong kapangyarihang ito. Lumitaw ang kanyang stats, 2-star na pangangatawan ngunit 9-star na abilidad sa espada.
Alam niyang kailangan niya itong ilihim anuman ang mangyari. Walang pasabing may sumigaw na boses, pinupuri ang galaw ni No na hindi raw mukhang galing sa pagkakasakit. Siya ay si Ate Julia Dascor, ang mapagmataas niyang nakatatandang kapatid. Gulat na nagtanong si No kung bakit siya naroroon sa lugar ng pagsasanay. Binanggit ni Ate Julia si Kuya Damian, ang tanging paborito ng kanilang ama hanggang sa sumingit si No. Lumapit siya, malamig ang ekspresyon ng mukha, at sinabing gusto niyang makita ng sarili niyang mga mata ang bagong gising na lakas nito. Hindi nag-atubili si Ate Julia, hinawakan ang puluhan ng kanyang espada at agad na pumuwesto sa paglaban. Napaatras si No nang hugutin ni Ate Julia ang kanyang talim at sinimulan ang laban ng walang anumang babala. Isang mapaminsalang taga ang humati sa hangin diretsyo kay No, na sa sobrang bilis ay pulang anino na lang ang nakita niya. Lumapit si Ate Julia na may walang emosyong mga mata, tinatanong kung seryosong inisip ni No na pumunta siya doon para lang makipagkwentuhan. Naggitngit ang mga ngipin ni No, ibinubuhos ang buong atensyon para sanggain ang walang awang atake ng kanyang ate. Sumugod mula sa itaas si Ate Julia dala ang isang mabigat na atake, ngunit naiangat ni No ang kanyang espada sa tamang oras para salagin ito. Naisip niyang ito ang perpektong pagkakataon para subukan kung hanggang saan talaga ang kanyang limitasyon. Hindi nagpaawat si Ate Julia, nagpakawala ng sunod-sunod at kasing bilis ng kidlat na atake na umipit kay No. Walang sablay ang galaw ng kanyang mga paa, gumagawa ng mga pagtalon ng may nakakatakot na eksaktuhan at lakas. Isang brutal na sipa mula kay Ate Julia ang nagpaatras kay No, ang kanyang mga paa ay gumuhit ng malalim na bakas sa lupa. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Ate Julia, inaming may talento si No, ngunit hindi pa rin sapat para maaliw siya. Ginamit ni No ang appraisal, Julia Dascor, isang henyo na nasa 7 star sa lahat ng aspeto. Pinasaringan niya si No, tinatanong kung ito ba ang lakas na kinilala ng kanilang ama. Nakangiti si No sa kabila ng pawis na tumutulo sa kanyang mukha, napagtanto na talagang narating na ng kanyang ate ang nakakatakot na 7-star realm. Dumikit si Ate Julia, kitang-kita ang pagkadismaya sa buong mukha. Gusto na niyang tapusin ang nakakabagot na labang ito. Nakakabaliw ang kanyang bilis. Halos hindi na makasabay si No habang nadaplisan ng isang taga ang kanyang mukha. Hinigpitan ni No ang hawak niya sa espadang kahoy, ang enerhiya mula sa holy at demonic core ay kumukulo sa loob niya. Iwinasiwas niya ang kanyang espada, hinahawi ang atake ni Ate Julia, ang paglalapat ng enerhiya ay naglabas ng nakakabulag na kidlat. Natigilan sandali si No, nararamdaman ang holy at demonic core na sumasabog ng mas matindi kaysa sa inaasahan niya. Nagsalpukan ang dalawang espadang kahoy, lumikha ng isang pagsabog ng enerhiya na humawi sa buong bakuran. Nangutya si Ate Julia, tinawag na basura ang hybrid na kapangyarihan ni No, at nagtanong kung ito ba ang nakakaawang core na pinanganak kasama niya. Nanatiling matatag si No sa gitna ng kumikinang na enerhiya, ang kanyang mga mata ay mas matalas at mas malamig kaysa dati. Naisip niya sa kanyang sarili, kung hindi mo alam na isa itong pagsasanib ng demonic at holy cores, talagang magmumukha itong depektibong produkto. Alam ni No na kung lalaban siya ng seryoso, hindi magiging ganoon kabigat na banta ang kanyang ate. Hinamon niya si Ate Julia, isinusumpang ipapakita sa kanya kung isa nga ba itong basura o hindi. Tumingin si Ate Julia kay No, labis na nasasabik, matapos mapagtantong talagang nag-enjoy ang kanyang nakababatang kapatid sa laban. Diretsong sumugod si No kay Ate Julia, ang kanyang espadang kahoy ay nagliliyab sa soul energy at kinalimutan na ang pagdedepensa. Umatras si Ate Julia para umiwas, tinatawag ang pangalan ni No gamit ang isang napakakalkuladong tono. Sumagot si No, lubos na alam na ang totoong layunin ng labanan para sa tagapagmana ng Dascor ay ang pagnanakaw ng cores para makabuo ng pinakamalakas na mandirigma. Itinapon ni Ate Julia ang kanyang basag na espadang kahoy sa lupa, at humanda para sa isang tunay na laban. Pulang dugo na pagnanasang pumatay ang nag-alab sa paligid ni Ate Julia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang hinihingi ang demonic core ni No. Nabigla si No sa matinding pagbabago ng ugali ng kanyang ate. Hindi na ito isang palakaibigang pagsasanay. Naramdaman ng panganib, isinigaw ni No ang pangalan ni Selena, inuutusan siyang ihagis sa kanya ang isang totoong espada. Mula sa malayo, mabilis na inihagis ni Selena ang isang mabigat na broadsword sa kanyang amo. Nasalo ni No ang talim habang si Julia ay sumugod na may dalang napakalaking alon ng mahika. Umatake si Ate Julia na parang isang pulang ipo-ipo. Umatungal si No at humanda para sa brutal na salpukan. Naggitngit ang kanyang mga ngipin, naghihirap na manatiling nakatayo laban sa nakakadurog kaluluwang bigat sa kanyang espada. Nanatiling nakakatakot na kalmado si Ate Julia sa gitna ng bagyo ng pula at itim na enerhiya habang unti-unti itong nakokontrol. Nanlilisik ang mga mata ni No, sinusundan ang bawat pinakamaliit na galaw niya para makahanap ng puwang. Humataw si No ng taga na dumaplis sa mukha ni Ate Julia. Tumawa siya, inaming mas magaling ang ginawa ni No kaysa sa inaasahan niya. Hiningi niyang magpakita pa ng higit pa ang nakababata niyang kapatid, at sinabihang huwag masyadong tapusin agad ang laban. Agad na umatras si Ate Julia, naghahanda para sa isang mataas na antas ng abilidad sa espada.
Pinasabog ni Ate Julia ang unang anyo ng Shadow Flame Sword Arts, ang Shadow Flame Sword Dance na bumalot sa kanyang talim ng nakamamatay na pula at itim na apoy. Nakita ni No na delikado ang ataking ito at ibinuhos ang lahat ng kanyang enerhiya para dumepensa. Sumugod si Ate Julia na parang bagyo, isang alon ng itim na apoy ang humawi sa bakuran dala ang matinding mapanirang puwersa. Itinaas ni No ang kanyang espada para harangin ito. Nagsalpukan ng marahas ang dalawang kapangyarihan, nagdulot ng naglalakasang mga pagsabog. Napakalakas ng alon ng pagsabog kaya napilitan si Selena at ang mga katulong natakpan ang kanilang mga ulo at tumakbo para magtago. Mula sa alikabok, pinukulan ni No si Ate Julia ng palaban na tingin, tinatanong kung balak pa rin ba niyang patuloy na lumaban gamit ang isang kamay. Hinamon ni Ate Julia si No na gumamit ng nakakapanghinagupit na kapangyarihan para pilitin siyang gamitin ang pareho niyang kamay. Hindi nag-atubili si No na sumugod, ang kanyang espada ay naglalabas ng mga kidlat habang sumasalpok sa pulang dugong aura ni Ate Julia. Ibinuhos ni No ang lahat sa kanyang atake. Gusto niya talagang pabagsakin ang kanyang Ate Julia. Agad na itinaas ni Julia ang kanyang espada para salagin ito. Marahas na nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan, na lumikha ng nakakabulag na pagsabog ng enerhiya sa gitna ng bakuran. Napangiti si Julia nang makitang napilitan na si No na gamitin ang parehong kamay para lang maging matatag ang hawak sa kanyang espada. Dahil sa matinding presyon mula kay Julia ay tumalsik si No, kaya't naiangat ang kanyang mga paa mula sa lupa. Naggitngit ang mga ngipin ni No, tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha habang ibinibigay ang lahat para lang hindi mapuruhan. Sumabog ang enerhiya mula sa pwesto ni No, na nagpaikot ng makapal na alikabok at bumulag sa paligid. Tahimik na nakatayo si Julia sa usok, ang kanyang matatalim na mata ay sinusundan ang bawat galaw ng kanyang kapatid. Napagtanto ni No na kahit gamitin pa niya ang buong lakas ng kanyang Holy Demonic Core, ay muntik na siyang hindi makaligtas sa atake ng kanyang kapatid. Tinitigan niya ang nanginginig na espada sa kanyang kamay, ramdam ang matinding pagkaubos ng kanyang enerhiya. Alam ni No na ito na ang sagad na hangganan ng Holy Demonic Core na kaya niyang ilabas sa ngayon. Biglang huminto si Julia at tinanong si No kung alam ba niya kung bakit hindi agad nagpapatayan ang pamilya Dascor sa unang araw pa lang. Ipinaliwanag niya na kapag mas lumalakas ang isang core ay mas bumabagal ang paglago nito, kaya hindi nila pinupuntirya ang mga mahihina. Para kay Julia, ang pagkuha ng mababang antas na core ay walang kwenta. Gayunpaman, ang pagharang at pagganti ni No sa kanyang huling atake ay nagpabago sa isip ni Julia. Nag-apoy ang kanyang mga mata dahil sa ambisyon, at idineklara na ang isang core sa ganitong antas ay talagang sulit na nakawin. Nakakagatlabi si No sa inis ng mapagtantong naging opisyal na siyang biktima para sa baliw niyang kapatid. Sa isang iglap, ginamit ni Julia ang ikawalong anyo ng Shadow Flame Sword Arts at binalot ang paligid sa pulat itim na apoy. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa labanan. Tama na. Humara si Kyle sa gitna nila, ginamit ang kanyang espada para harangin ang nakakamatay na intensyong nakatutok kay No. Malakas siyang nagbabala kay Lady Julia na kung itutuloy niya ito ay tiyak na mamatay si Young Master No. Inutusan ni Julia si Kyle na umatras, iginigiit na lehitimong laban ito para sa agawan ng core sa loob ng pamilya. Sumagot si Kyle, sinabing kalokohan ito dahil ang core ni No ay nasa antas lamang ng dalawang bituin. Tumayo si No sa likod niya, hinihingal habang pinapanood sina Kyle at Julia na nagtatalo. Sinabi ni Kyle na nag-imbestiga siya base sa utos ni Lord Victor, at ang core ni No ay kasalukuyang sagad na sa pagkaubos. Nanliit ang mga mata ni Julia kay No at labis na naghinala, dahil imposible umanong maharang ng limitasyon ng dalawang bituin ang ganoong atake. Tumayo ng tuwid si Noah, mahigpit pa rin ang hawak sa kanyang espada, kahit na pagod na ang kanyang katawan. Bahagyang ibinaba ni Julia ang kanyang talim at inamin na baka mali siya sa pagtataya sa kasalukuyang estado ni No. Pero ipinaalala pa rin niya kay No na takam siya sa kanyang core. Nagmungkahi si Julia ng seryosong laban kapag mas lumakas na si No at ganap ng hinog ang core nito. Nagpakita si No ng mayabang na ngiti at sumagot na hindi na siya makapaghintay para sa araw na yon. Tinalikuran siya ni Julia at naglakad palayo hanggang sa naglaho ang kanyang anino sa malaking pasilyo ng mansyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam ni Julia na may mali. Ang huling atake na yon ay hindi kailanman kayang harangin ng isang 2-star. Sigurado siya na may itinatagong nakakagimbal na lihim si No tungkol sa kanyang totoong lakas. Napangisi si Julia sa kanyang sarili. Ang karerang ito para sa trono ay magiging mas nakakaaliw kaysa sa inaakala niya. Namayagpag ang marangyang Dascor Castle. Sa loob nito ay umalingawgaw sa mga pader ang matitinding mura. Ito ay si Scar Dascor, ang nakatatandang kapatid na nawawala sa katinuan, winawasak ang paligid dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. Habang nakaupo kasama ng magagandang babae ay umuusok pa rin sa galit si Scar, hindi masikmura na ang basurang tulad ng kanyang kapatid ay nakakuha ng pwesto para sa tagapagmana. Sumigaw siya sa inis dahil kahit siya ay hindi kailanman nakatanggap ng ganoong klaseng pagkilala mula sa kanilang ama. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aalburoto,
isang tauhan ang nagmamadaling pumasok na may bagong impormasyon tungkol sa kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid. Nang marinig ang balita ay biglang bumaba ang tensyon sa kwarto. Ngunit maya-maya pa ay nagpakita ng masamang ngiti si Scar. Nakabuo lang siya ng isang napaka-nakakaaliw na ideya. Kumislap ang kanyang mga mata ng masamang balak at nanumpa na siya mismo ang hihila kay Noh pababa mula sa pagiging tagapagmana. Samantala sa asyenda, isang kabalyero na nakasuot ng buong baluti ang lumapit para batiin si Noh ng may malalim na paggalang. Nagpakilala siya bilang Kyle, na itinalaga bilang personal na tagapagturo ni Noh, kaya nagulat si Noh. Ipinaliwanag ni Kyle na ayaw ni Lord Victor na maagang mapatay si Noh at pinadala siya para makabawi sa mga panahong nakaratay lang ito. Hindi agad naniwala si Noh at palihim na ginamit ang appraisal para suriin ang lalaki. Napangiwi si Noh dahil sa stats. Ang totoong pangalan ni Kyle ay Hill Olson, isang nakakapangilabot na 8-star at isang tunay na master. Ang makita ang antas na ito ay sapat na para magtiwala sa kanya, kaya nagtanong si Noh tungkol sa pagsasanay pero inabutan siya ni Kyle ng isang liham. Ito ay isang direktang utos na may mahigpit na selyo mula mismo kay Victor. Binuksan ito ni Noh at nakita ang kanyang unang misyon, imbestigahan at lipulin ang isang miasma pool, isang nakamamatay na lugar ng nakakalasong enerhiya. Ito ay isang napakadelikadong penomena kung saan ang makapal na miasma ay nagsisilang ng mababangis na halimaw at ang tanging solusyon ay patayin ang boss monster. Napangisi si Noh. Hindi siya natatakot kahit kaunti. Kung tutuusin, na-excite pa nga siya dito. Nakita niya ito bilang isang gintong pagkakataon para samantalahin ang sitwasyon at ipagmalaki ang kanyang totoong lakas. Hindi nagtagal ay narating ng pangkat ang gubat. Iwinasiwas ng mga gwardya ang kanilang espada, mabilis na nililinis ang mga mutated spider na nakaharang sa kanilang daan. Nagpaiwan sa likod si Noh at inutusan ang mga tauhan na bilisan at ubusin ang lahat ng insekto. Mabilis na pinutol ng isang sundalo ang pangil ng gagamba, kaya tumalsik ang kulay ubeng dugo nito sa lupa. Ngunit nagsimulang magbulungan ang mga mabababang tauhan, minamaliit si Noh dahil sa kumakalat na chismis na nasa nakakaawang antas ng 2 bituin lang siya. Kahit si Kyle ay nagdududang tumingin kay Noh, iniisip kung ano ba ang nakita ni Victor sa mukhang mahinang batang ito. Walang ano-ano, umalingaw-ngaw ang isang desperadong iyak sa unahan na nagpapahiwatig ng masamang balita. Nakakita sila ng ilang bata na nakahandusay na walang malay sa kakahuyan, mukhang kaawa-awa ang kalagayan. May pag-aalalang nagtanong si Kyle tungkol sa kalagayan ng mga bata, habang mabilis namang pinakiramdaman ni Noh ang sitwasyon. Nagdesisyon si Noh na isama ang mga bata dahil ang pangunahing prioridad nila ay linisin ang miasma. Hindi sila pwedeng mag-aksaya ng oras para bumalik. Agad na kumilos ang grupo, ang bawat kabalyero ay bumitbit ng bata sa kanilang likod para mabilis na makatakas mula sa madilim na gubat. Ngunit marahas na tumaas ang kapal ng miasma, at ang langit ay naging kulay ube na tila hindi natural. Naramdaman ni Noh na siguradong malapit lang nagtatago ang boss monster at naghihintay na umatake. Boom! May malalaking sipit na may tinik ang bumagsak sa lupa na yumanig sa buong paligid. Nagpakita ang halimaw dahilan para mamutla si Kyle. Isa itong Scorpia, isang nakakabaliw sa lakas na mutated scorpion. Sa pagharap sa nakakapanindig balahib na presyon ng halimaw ay mabilis na nag-utos si Noh sa mga gwardya na ilikas ang mga bata sa ligtas na lugar. Nagbabala si Kyle na dahil sa miasma ay naging rank A ang Scorpia na ito at nagkaroon ng baluti na kasing tigas ng bakal. Nakataas ang buntot nito, handang tuhugin ang kahit na anong magtangkang humarang sa kanyang daan. Sumigaw si Noh nang babala ng kumilos ang halimaw. Bumagsak na parang bulalakaw ang higanteng buntot na lumikha ng malaking bunganga sa lupa at nagpatalsik sa mga gwardya. Nagkumahog ang mga tauhan, takot na takot sa imposibleng lakas at bilis ng rank A na halimaw na ito. Nang makita si Noh na sumugod ng diretsyo sa Scorpion ay nagpanik ang mga gwardya dahil kumbinsido silang mapuruhan ang isang 2-star na tulad niya. Nagalit ang Scorpion, nilabas ang pangit nitong pangil ng pumuntirya sa maliit na biktima na sumusugod papalapit. Pero hindi na tinag si Noh. Tumalon siya sa ere na nababalot ng maningning na kulay ube at gintong aura, naghahanda para sa isang pamatay na atake. Buong husay na naiwasan ni Noh ang paninipit ng higanteng Scorpia. Agad siyang gumanti ng atake, habang sumasabog sa lakas ang kanyang kulay ube at gintong aura. Namangha si Kyle at ang mga gwardya sa kanyang bilis, ngunit sumigaw si Kyle na ang kamandag ang totoong banta. Agad nagbuga ang halimaw ng nakakalasong berdeng sinag na umuusok habang tumitira papunta kay Noh. Tumambling sa himpapawid si Noh at inilagan ang bawat nakakamatay at nakakalasong atake na binabaril sa kanya. Muling umigkas pa itaas ang buntot ng Scorpia, tumutulo ang nakakamatay na kamandag at ang nakakakilabot na talim nito. Isang pulang anino ang gumalaw sa nakakatakot na bilis kaya't nanginig ang buong paligid. Pinasibat ng Scorpia ang nakakamatay nitong pulang talim, isang nagliliyab na hiwa na yumanig sa mundo. Direktang lumipad ang matalim na karayom patungo sa mukha niya. Tumayong kasing tatag ng bundok si Noh at mahigpit na hinawakan ang kanyang espada para gumanti. Nanliit ang kanyang mga mata na lubos na nakatutok sa paparating na atake.
Klang, isang matinding taga ang sumangga sa Stinger, na umukit ng maliwanag na guhit sa hangin. Hindi makapaniwala ang mga bantay sa kanilang nakita, inaamin na kahit mahina ang magic core ni No, ang kanyang husay sa espada ay pambihira. Ngunit sa gulat ng lahat, agad na tumubo ang bagong Stinger sa buntot ng Scorpio sa isang iglap. Nagpaputok ang halimaw ng isa pang nakamamatay na Stinger kay No mula sa malayo. Ang bilis nitong humihiwa sa hangin ay nag-iwan ng nakamamatay na mga bakas ng liwanag. Kalmadong itinaas ni No ang kanyang espada para sumangga, ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas sa talim upang saluhin ang Stinger. Hinawakan ni No ang puluhan ng kanyang espada, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong determinasyon ng walang bahid ng takot. Tumalon siya at nagpakawala ng isang mabigat at direktang taga sa malaking katawan ng halimaw. Nagliparan ng mga kislap ng bumaon ang talim sa makapal na baluti ng umuungal na Scorpia. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw, nagpapatunay na ang shell nito ay napakatigas para basagin ng purong lakas lamang. Napagtanto ni No na masyadong makapal ang baluti para mabasag ng purong lakas sa ngayon. Habang nanonood sa tabi, nagtaka si Kyle kung paano nagkaroon si No ng ganoong maladyos na husay sa espada ng walang anumang guro. Alam na kailangan niya ng combo, sumigaw si No kay Kyle para humingi ng tulong na magbukas ng mahinang bahagi. Hiniling niya kay Kyle na kunin ang atensyon nito kahit isang segundo lang, at agad na sumang-ayon ang kabalyero. Muling bumagsak ang buntot ng alakdan, isang mabigat na atake na direktang nakatutok kay Kyle. Umatungal si Kyle, inilalabas ang kanyang buong 8-star na lakas upang sanggain ang sumasabog na atake ng halimaw. Habang pinipigilan ni Kyle ang nakamamatay na buntot, nahanap ni No ang kanyang perpektong pagkakataon para sa isang pamatay na tira. Sumugod siya sa maladyos na bilis, tahimik na pinupuri ang perpekto at napapanahong tulong ni Kyle. Iniitsa ni No ang sarili paitaas, ginamit ang mismong katawan ng alakdan bilang tuntungan upang maabot ang mahinang bahagi sa likod nito. Mahigpit siyang lumapag sa likod ng halimaw, direktang inaasinta ang pinakamaliit na puwang sa baluti nito. Humugot si No ng isang napakatulis na pangil, handang bumaon ng isang nakamamatay na saksak sa mismong kritikal na bahagi. Ibinuhos niya ang kanyang buong bigat sa pagbaon ng pangil sa nakamamatay na kahinaan ng Scorpio, binabasag ito ng tuluyan. Ngunit nahati sa dalawa ang pangil ng gagamba, at nabitak lang ang isang maliit na bahagi ng kasintigas ng bakal nitong shell. Napagtanto ni No na hindi niya mapapatay ang Scorpio sa isang tira lang at nagawa lang niya itong lalong pagalitin. Tumalon siya palayo sa halimaw, nag-iwan ng umiilaw na bakas sa likod nito. Nagwala ang Scorpio dahil sa saksak. Ipinitik nito ang kanyang buntot na nagdulot ng isang malakas na shockwave. Lumapag ng maayos si No. Tumakbo palapit si Kyle, nagtatanong kung ginamit ba niya ang pangil mula sa mga gagamba na pinatay nila papunta rito. Ipinaliwanag niya na ang laso ng gagamba ay nagsilbing debuff upang palambutin ang parang batong tigas ng shell nito. Naintindihan na rin ito sa wakas ni Kyle. Plano na ito ng Young Master mula pa sa simula. Dumabog pasulong ang higanting alakdan, at ang mga mata nito ay kumikinang sa kulay ng dugo. Ipinitik nito ang kanyang matinik na buntot kay No, ngunit tuluyan itong sumala. Sunod-sunod na lumabas ang mga kumikinang na asul na magic circle sa itaas ng ulo ng Scorpio, nagpapaputok ng mga nakamamatay na berdeng palaso ng lason. Umulan ng mga nakalalasong palaso kina No at Kyle. Agad na nagpalakas si Kyle, pinapakawalan ang ikatlong anyo ng Demonic Sword Arts. Ibinagsak ni Kyle ang kanyang espada ng diretsyo sa lupa, kung saan ang purong lakas ay marahas na nagpayanig sa lupa. Demonic Barrier, atungal ni Kyle, nagpapalabas ng malalim na lilang kalasag upang saluhin ang mga palaso ng lason. Isang piraso ng pangil ng gagamba na isinaksak ni No ay nakabaon pa rin sa Scorpia, at unti-unting kumakalat ang bita. Ayon sa plano, umiti ng palihim si No dahil alam niyang oras na para tapusin ang Scorpion Boss. Bumaril siya pataas na parang kidlat na nababalot ng alon ng lila at gintong enerhiya. Napakabilis gumalaw ni No kaya nag-iwan siya ng mga kumikinang na anino sa hangin. Sa isang iglap, iniwasan niya ang counter-attack at lumapit sa mahinang bahagi nito. Sumipa siya mula sa lupa, lumilipad ng mataas upang ihanda ang pamatay na tira. Bumaka sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang kapatid na si Julia at ang mapanira nitong husay sa espada. Ibinuhos ni No ang lahat ng kanyang mana sa kanyang talim, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng purong lamig. Inihanda niya ang Holy Demonic Sword Technique, isang masterclass na attack. Lichido Sword Dance. Umalinggaw sa gubat ang sigaw ni No. Bumagsak siya pababa kasama ang kanyang espada, pinupunit ang hangin na may lakas na kayang magunaw ng mundo. Itinaas ng higanting alakdan ang isang sipit para sumangga, lubos na walang laban sa mapanirang mahika ni No. Boom! Isang nakabibinging pagkalampag ang pumunit sa langit. Sumabog ang halimaw ng pira-piraso, nagpaulan ng berdeng slime sa paligid. Natulala ang mga bantay, hindi makapaniwala na ang tinatawag na mahina ay ganito kalakas. Kahit matapos buhatin ang raid, hindi na kontento si No, iniisip na kailangan pa rin niya ng karagdagang pagsasanay. Lumapit si Kyle para batiin siya, ngunit malamig na ipinaubaya sa kanila ni No ang trabaho sa paglilinis.
Sinabi niyang may personal siyang asikasuhin at naglakad ng diretsyo papunta sa masukal na kakahuyan. Tahimik na gumalaw si No sa gitna ng makapal na hamog ng miasma forest. Pinag-ugnay niya ang totoong pinagmumulan na lumilikha ng mga nakamamatay na miasma pool na ito. Alam ni No na ang sikreto ay isang artifact na dinisenyo para humigop ng malaking halaga ng dark energy. Tumigil siya sa isang kakaiba at sinaunang puno na kumikinang na may mahinang asul na aura. Isang malinis na taga ang naghati ng tuluyan sa lumang balat ng puno. Nakatago sa loob ng uka ang isang pilak na singsing na naglalabas ng mahiwagang kislap. Habang hawak ang singsing, palihim na ngumiti si No. Natagpuan niya kung ano mismo ang kanyang ipinunta. Nang sandaling iyon, isang nakakakilabot na atungal ang yumanig sa lugar. Anong kalokohan to? Agad na lumingon si No na nasa mataas na antas ng alerto. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa pinanggalingan ng kakaibang tunog na iyon. Nakita niya ang tatlong walang malay na bata, ang kanilang mga leg ay nakakulong sa kakaibang mga kadena. Tumakbong palapit si Kyle na natataranta, naghahatid ng masamang balita. Binunot ni No ang kanyang espada, bumaba sa isang tindig habang papalapit ang isang mabigat na pagnanasang pumatay. Mula sa mga anino, humakbang ang mga higanteng orsi, nakahawak sa matinik na pamalo, habang ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pula. Kasama nila, isang grupo ng mga alakdan at isang abong lobo na may kumikinang na pulang mata ang nag-aabang na umatake. Napaligiran sina No at ang mga bantay ng hukbo ng halimaw, naghahanda para sa isang malupit na labanan. Dahil naabala, halos matamaan si No ng isang alakdan na gumagapang palapit dala ang nakamamatay nitong buntot. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Kyle, isinigaw ang pangalan ni No, at sumugod para bantayan ang kanyang master. Ang agarang pagliligtas ni Kyle ay humila kay No palayo sa kapahamakan sa tamang oras. Inutusan ni No ang lahat na umatras at kumuha ng oras, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Nakatutok siya sa mga walang malay na bata, na pagtanto na biktima sila ng isang ritual ng dark magic. Nakilala ni No na ang mga kwelyo ay mga mana-drain chalices, ang mismong karumal-dumal na kasangkapan na sumira sa pangalang Daskor sa kanyang nakaraang buhay. Nag-aalalang nagulat si Kyle na mas marami ang kalaban at hindi na nila masasalad pa ng matagal. Binalak ni No na gamitin ang Holy Demonic Core para i-hack ang artifact at tuntunin ang utak na nagpapatakbo sa lahat ng ito. Isang magic circle ang nagningning sa napakaliwanag na lila habang inisaaktibo ni No ang kanyang mana control technique. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, labis na nakatuon sa mga alon ng enerhiya sa kanyang paligid. Mula sa mga anino, isang nakamaskarang estranghero ang tahimik na nagmamasid sa bawat galaw ni No. Huli ka, palihim na umiti si No, ang kanyang matatalas na mata ay direktang nakatitig sa target. Sinabihan niya ang grupo na bantayan ang mga bata at sumugod sa kakahuyan para tugisin ang nagmamasid. Hiniwa ni No ang mga orsi na humaharang sa kanyang daan gamit ang basic pero mabibigat na taga. Sisiw lang ang mga mababangis na lobo. Pinatumba sila ni No sa isang iglap. Mabilis siyang sumugod sa kakahuyan, nag-iwan ng mga bakas ng maliwanag na lila at ginto sa kanyang dinaraanan. Bawat hakbang ni No ay nagpapalabas ng matinding pressure ng mahika. Makinis siyang dumausdos pahinto, binibitak pa rin ang lupa sa ilalim ng kanyang mga bota. Alam kong nandyan ka. Magpakita ka. Sigaw ni No habang handa na sa pagdanak ng dugo ang kanyang espada. Nang sandaling magsalita siya, isang maitim na anino ang sumisid mula sa itaas ng mga puno ng diretsyo sa kanya. Nagpakawala ang asasin ng isang atake sa ere na puno ng pagnanasang pumatay. Pero isang hakbang na mas nauna si No, at madali siyang umiwas gamit ang mabilis na sidestep. Napasinghap sa gulat ang estranghero, hindi makapaniwalang nabisto agad siya ng ganoon kabilis. Inamin niyang isang malaking banta si No mula sa pamilya Daskor, basura man siya o hindi. Malamig na nagtanong si No kung sino ang nag-utos sa pagpatay, pero syempre, nanatiling tahimik ang asasin. Kung ganoon ay bubugbugin na lang kita hanggang sa umamin ka, ngumisi si No habang sumasabog ang mana sa paligid niya. Nagsimula na ang laban, nagkikiskisan at matinding naglalabasan ang mga spark mula sa kanilang mga armas. Nagpakawala ng mababangis at hindi mahula ang atake ang asasin para pugutan si No. Inisip niya kung ang kakaibang kapangyarihan ba na pinapakita ni No ay isang demonic core. Tiningnan lang siya ng malamig ni No, kahit siya ay hindi pa rin lubusang nauunawaan ang enerhiyang ito. Tumalon palikod ang asasin para kumuha ng buwelo, inihahanda ang kanyang sikretong ultimate move. Pinakawalan niya ang kanyang enerhiya, at binalot ng maitim na usok ang kanyang espada para sa Shadow Dark Art, second form. Isang pulutong ng nagliliwanag at pulang shadow blades ang lumitaw sa paligid niya, na mukhang napakatalim at nakamamatay. Shadow Dark Daggers, sigaw niya, sabay pakawala ng serye ng mga talim papunta kay No. Lumipad sa iba't ibang direksyon ang mga pulang dagger, kinukulong si No mula sa lahat ng sulok. Ngumisi si No ng may buong kumpiyansa. Kabisado na niya ang atake na ito. Kaswal niyang hinawi ang mga shadow blade gamit ang mga pagwasiwas na kasing bilis ng kidlat. Ibinulong ni No ang appraisal, at agad na lumitaw ang stat sheet ng lalaki. Nakalagay sa stats na siya si Darius Zahard,
isang assassin na may 5-star demonic core pero hanggang 3-star lang ang husay sa espada. Napansin ni No na basura ang galing sa espada ni Darius kumpara sa kontrol niya sa mana. Desperadong patuloy na nagbato ng mga talim si Darius kay No. Sumugod si No sa nakakakilabot na bilis, nilalapitan siya para tapusin ang laban. Padyak ng malakas na lumundag si No sa ere, balot pa rin ang purple gold na enerhiya. Tumalon siya papunta kay Darius na nakatutok na ang espada sa kanya. Handa na si No na tapusin ito ng mabilis. Lumapit si No, mababaka sa mata ang matinding pagnanasang pumatay, at nagpakawala ng mabigat na taga sa kanyang kalaban. Nagbanggaan ang mga espada, at ang tunog ng metal at kislap ng mahika ay lumikha ng isang nakamamatay at matinding tagpo. May kumpiyansang tumawa si Darius sa likod ng kanyang maskara. Iniisip na masyadong madaling basahin at kontrahin ang atake ni No. Iniwas niya ang kanyang espada, humihiwa ng isang pulang linya sa hangin na may labis na mapanirang puwersa. Napanatili ni No ang kanyang nakakakilabot na kalmado, bumubuo ng isang bagong teknike para pigilan ang atake. Holy Demonic Sword Arts, bulong ni No, habang ang paghinga niya ay nagiging kakaibang kalmado at may ritmo. Kalmado ngunit matindi ang nagniningning na mga mata ni No. Mas lalong sumabog ang kanyang enerhiya. Nang walang babala, ginamit ni No ang Shadow Dark Step, ang mismong sikretong teleport na ginamit ni Darius na nagpapaliwanag sa paligid. Halos mabaliw si Darius nang makita si No na nakatayo sa likuran niya, perpektong kinokopya ang kanyang galaw. Umikot siya, at tinaranta ang pagwasiwas ng kanyang espada, pero nasa ibang level ang bilis ni No. Ang bagal, kasing lamig ng yelong boses ni No sa tabi ng tainga ni Darius, bago bumaon ang isang brutal na taga sa kanya. Umulan ang dugo na nag-iwan kay Darius sa matinding pagdurusa. Tanging ilang mahihinang ungol na lang ang kaya niyang ilabas. Bumagsak ang assassin, nabitawan ang kanyang espada sa lupa, at tinapos ang walang awang combo. Paano mo nalaman ang teknike na yan? Habol ang hiningang tanong ni Darius sa sobrang pagkabigla. Binalikan ni No sa isip ang laban nila ni Julia. Noon niya lubusang naintindihan ang totoong katangian ng Holy Demonic Core. Napagtanto niyang nasa Holy Demonic Core ang mga katangian ng parehong Demonic at Holy Core na nagpapahintulot sa kanyang kopyahin at gawin muli ang anumang teknike. Pero alam ni No na hindi siya makakarating sa tuktok kung puro kopya lang ng galaw ang gagawin niya. Tanging sa pagmaster lang ng mga eksklusibong galaw ng Holy Demonic Core niya mailalabas ang kanyang buong lakas. Hinisya ni No si Darius pababa, at inutusan itong sabihin ang pangalan ng duwag na nag-utos sa pagpatay. Ngunit walang balak sumuko si Darius. Nabaliw ang kanyang mga mata, handang mamatay para sa kanilang layunin. Nilabas niya ang isang kahina-hinalang berdeng potion, at mabilis itong ininom bago pa siya mapigilan ni No. Ano yon? Nakaramdam si No ng masamang kutob na may kahindik-hindik na mangyayari. Matinding nangisay ang katawan ni Darius habang naglalabas ng isang malalim na ungol. Nanatiling nakagwardya si No habang pinapanood ang nakapangingilabot na eksena. Agad na nagmutate ang mga kamay niya at tumubo ang napakatalim na mga kuko, at naging magaspang ang balat niya tulad ng isang halimaw. Nag-apoy sa pagkapula ang mga mata ni Darius, napuno ng matatalim na pangil ang kanyang bibig, at naglalabas ng matinding pagnanasang pumatay tulad ng isang halimaw na nawalan na ng pagkatao. Tinapos ni Darius ang kanyang beastification, itiningala ang kanyang ulo at umungol sa langit. Natigilan si No. Beastification. Wala ito sa plano. Sa isang iglap, sinugod ng halimaw na si Darius si No sa bilis at lakas na mas mataas kaysa sa nakaraang estado nito. Kinailangan ni No na ibuhos ang lahat sa kanyang espada para lang masangga ang brutal na atake. Naglikha ng napakalakas na shockwave ang impact kaya nabiyak ang lupa sa ilalim ng mga paa ni No. Yuha! Ang bilis at lakas niya ay tumalon na sa ibang level. Nagdalit ang mga ngipin ni No. Nagtagumpay na tumawa ang halimaw na si Darius, gustong makita kung hanggang kailan makakaligtas si No sa ganitong kapangyarihan. Hiniwa ng mga kuko ng halimaw ang hangin, kaya napilitang dumepensa na lang si No. Nakatitig ng mariin ang mga duguan nitong mata kay No, at wala siyang oras para makabawi o matake. Sa ilalim ng matinding pressure, kinailangan ni No na umatras ng mabilis para iwasan ang mga nakamamatay na atake. Sa tuwing dumadapyaw ang mga kuko ni Darius, sapat na ang presyon ng hangin para manginig si No. Bahagyang naiwasan ni No ang isang atake, at ibinuhos ang 100% ng kanyang focus para basahin ang mga atake ng halimaw. Dinurob ni Darius ang isang bahagi ng lupa habang tumalon naman si No sa ere sa tamang oras. Gumawa si No ng isang mabilis na pagbaliktad sa ere para makalanding ng ligtas. Matatag siyang lumapag at naghanda, mas matalim na ngayon ang mga mata niya laban sa mabigat na kalaban na ito. Alam ni No na hindi siya pwedeng laging umiiwas na lang. Kailangan niyang humanap ng butas para makaganti ng atake. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, handa nang pakawalan ang lahat ng inipon niyang mana. Tumawa ng malakas si Darius sa kanyang halimaw na anyo. IVAEEA, nalulunod ka na ba sa kawalan ng pag-asa dahil sa layo ng ating lakas? Nang hindi naghihintay ng sagot, sumugod ang halimaw para patayin si No sa mismong kinatatayuan nito. Sa kabila ng nakakasakal na pressure, nanatiling napakakalmado ni No at kumikislap ng determinasyon ang kanyang mga mata.
Isang nakakasilaw na liwanag ang umilaw mula sa singsing ni No, handang ilabas ang kanyang nagliligtas buhay na artifact. Sa oras na tumama ang atake ni Darius, isang hexagonal na magic shield ang lumitaw, at buong binalot si No. Tumanggap ang halimaw ng isang matinding shockwave mula sa barrier at tumilapon sa air. Gamit ang Holy Demonic Core, kaya kung gawin muli ang mga tekniki ko sa nakaraang buhay, buong kumpiyansang pahayag ni No. Matinding nag-vibrate ang espada ni No, nababalot ng isang napakalakas na purple gold na aura. Inihagis niya ang sarili pataas, at nilapitan ang halimaw na nakalutang sa ere. Holy Demonic Sword Arts, malamig na inihanda ni No ang isang execution strike para tapusin ito ng tuluyan. Isang patayong hiwa na nagliliyab na parang araw, may dalang kapangyarihang kayang tumapos ng mundo at sumira sa lahat ng depensa. Twin Polar Blade. Hiniwa ng mabigat na atake ang halimaw sa gitna bago pa man ito maproseso ang nangyari. Isang nakakakilabot na pagsabog ng mahika ang nagbigay liwanag sa langit, at tuluyang binura sa mundo ang asasin na si Darius. Magaang lumapag si No at napabuntong hininga. Phew! Muntik nang maging delikado yon. Tiningnan niya ang Absolute Repulsion Ring, ang item na nagligtas sa kanya at nagbigay ng pagkakataong makaganti. Pagkatapos ng laban, nagmamadaling bumalik si No para makipagkita kina Kyle at sa iba pang miyembro ng squad. Sina Kyle at ang grupo ay naipit ng mga orsi at lobo, nagwawasiwas ng sandata para lang makaligtas sa walang awang pag-atake. Naubusan na ng hininga si Kyle habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha. Alam niyang malapit na siyang umabot sa kanyang sukdulan. Isang dambuhalang orsi ang nagbagsak ng malaking batutang may mga tulis. Ang paghampas ay may bigat na tila bundok na dumiretso kay Kyle. Napasigaw na lang sa kawalan ng pag-asa si Kyle, pinapanood ang pagbagsak ng karit ni kamatayan nang wala siyang matakbuhan. Ngunit bigla na lang tumigil sa ere ang batuta. Nakatayo lang doon si Kyle habang blanko ang isip na sinusubukang intindihin ang nangyari. Biglang tumigil ang lahat ng halimaw at nawala ng ganang umatake, kaya labis na nagtaka si Kyle. Tumalikod at naglakad palayo ang mga halimaw, habang nagkatinginan ang mga gwardiya, gulat na nakataka sila kay kamatayan. Kaswal na naglakad palapit si No, kinukumusta ang lahat na parang walang anumang nangyari. Nanginginig pa ring bumulong si Kyle na buhay sila, bakas pa rin sa boses niya ang matinding kaba. Tinignan ni No ang tatlong walang malay na bata, at ipinaliwanag na pinatay niya ang taong kumokontrol sa mga halimaw, kaya umatras ang mga ito. Pinadaloy ni No ang kanyang mana para sirain ang mga kulyar na sumasakal sa mga bata. Iniisip pa rin niya kung sino ang nagbayad para sa pag-atake. Mukhang ginawang sa pilitang daluyan ng dark magic ang mga batang ito, baka sa mukha nila ang sakit at matinding pagod. Naging kasing lamig ng yelo ang mga mata ni No. Hindi niya papalagpasin ito. Isang tarantado ang isinugal ang mga inosenteng buhay. Pag-alis sa Miasma Forest, bumalik si No sa Marangyang Dascor Estate. Tahimik na nangako si No na ilalabas niya sa liwanag ang utak sa likod nito. Ayaw niyang hayaang mamatay ang mga bata para sa pansariling interes ng iba. Naisip niya si Ate Eve, ang nagtatago ng mga lihim ng pamilya, umaasang makakapagbigay siya ng mga palatandaan. Alam ni No na kailangan niyang makahanap agad ng lead para matigil ang nakakalasong planong ito. Ngunit paghakbang pa lang niya, isang matalim na pagpapahinto ang nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan. Hinarangan ng daan ng isang lalaking may buhok na blonde at matalim ang tingin, ipinapaalala kay No na kahit kapamilya ay hindi basta-basta makakapasok dito. Tumigil si No sa harap ng isang marangyang mansyon na hinarangan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Sis Dascor. Sa loob ay naroon si Eve Dascor, ang utak na nagpapatakbo sa buong intel network ng pamilya. Base sa sinabi ng katulong na si Lydia, si Eve lang ang nakakaalam kung sino ang umupa para ipapatay si No. Nagliliwanag ng maitim na purple na killing intent, malamig na inutusan ni No si Sis na tumabi. Ngunit hindi man lang gumalaw si Sis, nararamdaman ang panganib na nagmumula sa kanyang kapatid. Napaunggol si Sis at diretsahang sinabi. Hindi niya mapagkakatiwalaan ang isang taong umaamoy dugo tulad ni No. Nang mapagtantong pag-aaksaya lang ng oras ang makipag-usap, hinigpitan ni No ang hawak sa kanyang espada. Binunot niya ang kanyang talim, nagdedesisyong gumawa ng daan papasok gamit ang dahas. Hinugot din ni Sis ang kanyang sandata, napapatanggal ng inis dahil hindi na maaawat ang sitwasyon. Siya ang unang umatake, sumugod sa nakakatakot na bilis. Nagbanggaan ang mga espada, lumilikha ng sumasabog na shockwave sa pagitan nila. Naghubog ng depensa si No, sinasalag ang mabigat na taga ng kanyang nakatatandang kapatid. Buong lakas na tumulak si Sis, kaya napausog pa atras si No sa lupa. Mabilis na tumalon pa atras si No para ibalik ang distansya nila. Hindi siya binigyan ng pagkakataong huminga ni Sis, na nag-ipon ng mahika sa kanyang palad. Binigkas niya ang Stone Lance, dahilan para sumabog mula sa lupa ang napakatatalim na sibat na bato. Nananatiling kalmado si No habang papalipad sa kanya ang mga sibat na may mabigat na puwersa. Iwinasiwas ni No ang kanyang espada para sumalad. Naikulong na siya ng mga sibat. Isang pumapaikot na taga ang dumurog sa mga sibat hanggang maging alikabok bago pa man siya matamaan. Sa isang iglap, ginamit ni Sis ang kanyang Earth Magic, binakast ang Rock Sword, Shatterfang para bumuo ng isang dambuhalang espada mula sa bato.
Gulat si No nang makitang ganito kabilis gamitin ng kanyang kapatid ang Earth Magic. Sumugod si Sis gamit ang dalawang espada, nakatutok ng maigi at matalim ang mga mata. Malakas na humampas si Sis habang kalmadong sinusundan ni No ang galaw ng kapatid. Sinalag ito ni No, ang paglalaban ng puwersa ay umalingaw-ngaw ng nakakabinging ingay ng bakal. Pinanatili ni Sis ang matinding presyon, pinipilit si No na bumagsak sa mabigat na depensa. Sobrang nakapokus ang kanyang mga mata, hindi minamaliit ang kanyang nakababatang kapatid kahit isang segundo. Nagpalitan sila ng mga atake sa pambihirang bilis sa gitna ng patio. Napagtanto ni No na masyadong maraming kayang gawin ang kakayahan ni Sis. Kailangan niyang gamitin ang appraisal. Lumabas ang mga stats. Si Sis Dascor ay isang 8-star master sa parehong pisikal na kakayahan at husay sa pakikipaglaban. Naisip ni No na gumagamit si Sis ng teknike at mahika para pagtakpan ang mahina niyang mana core. Nagpasya siyang gumamit ng purong lakas at harapin siya ng diretsahan sa huling pagkakataon. Inaktiba ang Holy Demonic Art, Lichido Sword Dance, sumasabog ang isang purple na aura. Isang dambuhalang haligi ng liwanag ang sumabog, winawasak ang lahat ng abutin nito. Kinilabutan si Sis sa presyong nagmumula sa sinasabing basurang mana core ni No. Nabasag ang sahig na bato, at sumugod si No na parang isang guhit ng purple na kidlat. Tarantang pumosisyon si Sis, ginagamit ang second form ng Shadow Lightning Sword Art. Ang ataking Black Lightning Flash ay binalot ang kanyang talim sa kulay dugong kuryente. Nananatiling kalmado si No. Nabasa na niya ang daloy ng ganitong estilo ng espada. Kinalkal niya ang kanyang mga alaala sa mga pangunahing pundasyon ng espada ng pamilyang Dascor. Ang sinasabing hindi maiwasang atake ni Sis ay ganap na nababasa na ni No. Ngumisi si Sis, sinasabing walang kwenta ang teorya sa isang totoong laban. Umungal si No, tara na may determinado at tumatagos na tingin. Naghanda si Sis para sa pamatay na atake, ang kulay dugong killing intent ay nilalamon ang kanyang espada. Humiwa siya, lumilikha ng isang crimson energy vortex na humati sa hangin. Hindi umatras si No, iwinasiwas niya ng mataas ang espada niya, nababalot sa nakakabulag na purple mana. Sumigaw siya, ibinubuhos ang lahat ng kanyang lakas sa isang direktang banggaan laban sa mahika ni Sis. Nagbanggaan ang pula at purple, lumilikha ng kuryente at enerhiya na nakakayanig sa mundo. Boom! Isang nakakabulag na pagsabog ang nagpakalat ng alikabok at mga bato sa paligid. Nawala ang usok, nag-iwan ng wasak na patyo pagkatapos ng laban. Nakatayo pa rin si No, ang kanyang espada ay naglalabas ng napakabigat na purple na presyon. Pareho silang tumigil, maingat na pinagmamasdan ang isa't isa bago ang round 2. Naisip ni No sa sarili niya na kahit ang sword dance ay hindi sapat para talunin siya ng ganun-ganun lang. Napagtanto niyang may hangganan ang mga kinopyang galaw at palaging mas mahina kaysa sa orihinal. Para talagang mag-level up, kailangang gumawa ni No ng sarili niyang teknikes gamit ang Holy Demonic Core. Kung kailan tumindi ang laban, isang otoritatibong boses ang sumingit. Tama na yan. Lumabas si Eve Dascor mula sa mansyon, mukhang elegante at hindi nababahala. Dinala ang dalawa sa loob kung saan tahimik at marangya ang paligid, ibang-iba sa labas. Inalok ni Eve ng upuan si No at prangkang tinanong kung bakit nila sinisira ang damuhan niya sa harap. Ipinagtanggol ni Sis ang sarili, sinabing hindi niya pwedeng palagpasin lang ang isang taong naglalakad na punong-puno ng killing intent. Nagtatanong si No ng malakas kung bakit kailangan ni Dascor ng bodyguard na palaging nakadikit sa kanya na parang linta. Isang malambot na ngiti lang ang isinukli ni Eve, inaamin na hindi talaga siya ginawa para makipagbasagan ng mukha. Sumingit si Sis na walang kinalaman si Eve sa succession war ng pamilya. Kaya anong ginagawa ni No dito? Tumigil si No. Dumiretso agad sa punto si Eve. Gusto mo ang pangalan ng taong nagpadala ng mga assassin, tama? Medyo nabigla si No kung gaano kabilis binasa ng kanyang ate ang sitwasyon. Mayabang ngunit tiwalang sinabi ni Eve na kakaunti lang sa mundong ito ang hindi niya alam. Kahit bilang pamilya, sa laro ng impormasyon, hindi siya nagbibigay ng libre. Walang nakakaalam ng kalakaran. Tinanong niya kung magkano ang hinihingi nitong kapalit. Binanggit ni Eve ang isang maalamat na pangalan, ang Infinite Library. Isa itong dambuhalang labirintong nag-imbak ng kaalamang hindi pa nasasalat ng sangkatauhan. Nang akit ito ng napakaraming abenturero, pero habang lumalalim, lalong lumalakas ang mga halimaw, kaya isa itong purong patibong ng kamatayan. Ang hinihingi ni Eve ay isang partikular na aklat, ang Tome of the Eternal Abyss. Agad itong naalala ni No. Malinaw na gumuhit sa isipan niya ang aklat. Sa nakaraang buhay niya, ang mismong aklat na iyon ang nagpabago sa buong mundo ng teorya ng mahika. Kahit nagwakas pa rin ang mundo, nagligtas ng napakaraming buhay ang mga teorya roon. Tumango si No, nang angakong kukunin ang aklat na iyon para sa tusong ate niya. Nagkamay sila, isinasara ang napakadelikadong kasunduan. Umalinggaw ang mga paa ng kabayo nang simulan ni No ang biyahe patungo sa lungsod ng aklatan. Nagpahinga siya sa karwahe kasama ang mga katulong, inihahanda ang isip para sa mahabang biyahe. Huminto ang karwahe sa tarangkahan ng Arcanum, ang tahanan ng Infinite Library. Pagbaba ni No sa kalsada, ramdam niya ang pagiging abala nito pati na ang mabigat na panganib sa hangin. Para mahanap ang aklat sa labirintong iyon, alam ni No na kailangan niya ng propesyonal na gabay.
Tinahak niya ang siksikang mga kalsada, naghahanap ng pwedeng maging susi. Pumasok si No sa isang tahimik na eskinita, umaasang mahahanap ang kanyang pakay. Bumalik sa isa pang marangyang mansyon ng mga Daskor, hindi pangkaraniwan ang nakakabinging katahimikan doon. Kaswal na humihigop ng tsaa si Eve Daskor sa kanyang mamahaling lounge. Yumuko ang mayordomo at inalalayan ang isang na bisita papasok sa silid. Ito ay si Kuya Scar Daskor, isa sa mga kapatid na naghahangad sa trono. Nagpakawala ng isang peking ngiti si Kuya Scar. May ilang tanong ako sa iyo tungkol kay Noah. Nanatiling blangko ang mukha ni Eve, hindi man lang natinag sa pagdating ng kanyang kuya. Naupo silang magkaharap, nababalot ang silid ng mabigat at paranoid na tensyon ng kanilang dugong bughaw. Malumanay na sumagot si Eve, himala yatang nag-abala kang bisitahin ako. Tinapos na ni Kuya Scar ang pagpapaligoy-ligoy. Gusto niya ng access sa network ng impormasyon ni Eve. Napansin niyang wala si Sis at nalamang lumabas ang bodyguard para sa utos ng kanilang ama. Ngumisi si Kuya Scar nang makitang nakaupo si Eve roon ng walang bantay. Pero hindi ito ikinabahala ni Eve. Tiwala siyang gagawin ng kanyang mga nakatagong anino ang trabaho nila. Alam na alam niya ang gusto ni Kuya Scar, ang sikreto sa biglaang paglakas ni No. Naalala ni Kuya Scar ang nakakabaliw na lakas na ipinakita ni No nang makipaglaban ito kay Ate Julia. Desperado siyang malaman kung paanong ang itinuturing na basura ng pamilya ay biglang naging henyo. Biruin mo, pinulbos pa ni No ang mga piling assassin ni Kuya Scar. Inamin ni Kuya Scar na talagang top tier ang Isive network ni Eve. Pero dahan-dahang ibinaba ni Eve ang kanyang tiyakap. Hindi siya maglalabas ng kahit anong impormasyon. Ipinaliwanag niyang mananatili siyang neutral sa agawan na ito ng kapangyarihan. Ang pagpili ng papanigan ay maglalagay lang ng target sa likod niya para sa buong pamilya. Nanlamig ang mga mata ni Kuya Scar. Hindi niya ikinatuwa ang pagtanggi na yon. Hinamong pabalik ni Eve ang kanyang kuya, tinatanong kung kaya ba nitong bayaran ang presyo para itayan niya ang kanyang buhay. Isang madilim na ngisi ang ipinakita ni Kuya Scar, nagpapahiwatig na magbabago rin ang isip ni Eve sa kalaunan. Bumaha ang kanyang killing intent sa buong silid habang nagbibigay ng nakakakilabot na babala. Samantala sa Arcanum, tila isang titan ang tor ng aklatan na tumutusok sa kalangitan. Naglakad si No sa mataong palengke, nakatutok sa kanyang pakay. Lumiko siya sa isang walang taong kalsada, at huminto sa isang tindahan ng mga magic tool. Tinulak ni No ang pinto, at tumunog ang kampanilya hudyat ng pagpasok niya. Punong-puno ang mga dingding ng mga kakaibang armas at magic gear. Napaliligiran ang shop ng mga maalikabok na estanteng puno ng lumang kaalaman. Tumingin-tingin si No sa paligid ng may halong nostalgia. Alam niyang ito ang kuta ng maalamat na gabay. Sumulpot ang may-ari na si Osrek Harves at malamig na sinabing sarado na ang tindahan. Nilinaw ni No na hindi siya namimili. Naghahanap siya ng upahang gabay para sa labirinto. Diretsahang tinanggihan siya ni Osrek, sinabing retirado na siya at wala na sa propesyon. Nagalit siya nang tawagin siyang pinakamagaling na gabay sa buong lungsod ni No. Naisip ni No na nakakabaliw na ang isang taong mahal na mahal ang aklatan ay bigla na lang hihinto. Nangulit siya, sinusubukang alamin ang totoong dahilan kung bakit nagretiro si Osrek. Kinalabog ni Osrek ang mesa, sumisigaw na personal iyon at wala nang pakialam ang isang bata. Sinundan ito ng isang mabigat na katahimikan. Halatang may kinikimkim na malalim na trauma si Osrek. Kumalma siya at humingi ng tawad dahil sa pag-init ng ulo niya sa isang customer. Saktong-sakto, muling tumunog ang kampanilya ng pinto. Pumasok si Ate Julia Daskor na talagang ikinagulat ni No. Naglakad si Ate Julia na parang alam na niya sa simula pa lang na nandito si No. Sinabi niyang nakita niya ito habang nasa misyon at nakisabay lang. Naisip ni No, hindi ba't ibang paraan lang yan para sabihing sinusundan mo ako? Gulat na gulat si Osrek nang makilalang ang babae ay ang sikat na si Julia Daskor. Tinawag ni Ate Julia si No na bata ng may halong kayabangan, pero agad itong sumagot at sinabing No Daskor ang pangalan niya. Sa gulat nila, nagbago ang isip ni Osrek at pumayag na gabayan sila, pero may isang kondisyon. Naghinala si No sa biglaang pagbabago ng isip nito, ramdam ang mabigat na hinihinging kapalit ni Osrek. Inakay sila ni Osrek sa likod, dinala sa isang maliit na silid na nakatago sa likod ng mga estante. Sa loob, isang maputlang babae ang nakaratay at walang malay sa kama. Asawa ito ni Osrek. Puno ng pighating ipinaliwanag ni Osrek na isang buwan na ang nakalipas, tinamaan ang asawa niya ng isang matinding sumpa mula sa halimaw sa labirinto. Bumalik sa isip niya ang bangungot, isang aninong halimaw na naglalabas ng nakakakilabot na pulang killing intent. Ikinulong siya ng sumpa sa isang permanenteng koma, inuubos ang kanyang buhay hanggang sa mamatay siya maliban na lang kung masira ito. Napagtanto ni Ate Julia na ang tanging solusyon ay patayin ang gumawa ng sumpa. Pait na tumango si Osrek. Kumuha na siya ng mga veteranong abenturero pero nalipol silang lahat. Nagkandara pa si Osrek kay Ate Julia, isang top-tier expert, na pumasok sa labirinto at iligtas ang asawa niya. Ngumisi si Ate Julia at pumayag pero sa pilitang isinali si No sa grupo.
Inakbayan niya si No, gustong gamitin ang misyong ito para masaksihan ang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban ng nakababata niyang kapatid. Napagtanto ni No na hindi pa rin kumbinsido si Ate Julia sa biglaang paglakas niya at gusto siyang subukan ng matindi. Tinanggap niya ang hamon, tinitigan sa mata si Ozrek at idineklara, "Aasahan kita bilang gabay namin." Napayukom ang kamao ni Ozrek, sumumpang ibibigay ang 100% niya para marating nila ang target at mailigtas ang kanyang asawa. Opisyal nang nagsimula ang raid sa Infinite Library. Nakatayo si No at Ate Julia sa harap ng dambuhalang tour ng Infinite Library. Tinanong siya ni Ate Julia kung ayos lang ba talaga sa kanyang iwan ang isa pa niyang misyon para rito, pero punong-puno lang ng kuryosidad ang mga mata nito. Inamin ni Ate Julia na ang talagang gusto niya ay malaman ang sikreto sa likod ng biglaang paglakas ni No. Inalala niya ang kanilang laban. Isang kakaibang enerhiya ang matinding kumontra sa kanyang kapangyarihan, isang bagay na sobrang layo sa karaniwang demonic core. Hinamon siya ni Ate Julia na sa labirintong ito, mapipilitan si No na ilabas ang sikreto niya. Naisip ni No na talagang hindi mo maiisahan ang isang elite na tulad ng kanyang ate. Nang sandaling iyon, patakbong dumating si Ozrek Harves na may dalang malaking backpack, at humingi ng paumanhin dahil pinaghintay niya sila. Naging maikli lang si Julia, at malamig na nagbigay ng senyas na umalis na. Pumasok ang tatlo sa loob ng tower zone. Punong-puno ang lobby at dama mo talaga ang presensya ng mga adventurer na may iba't ibang klaseng gamit at armas. Pumunta si Ozrek sa registry desk at sinabing mula rito, 100% na nakasalalay sa teamwork nila ang kaligtasan nila. Nagsimulang magbulungan ang mga tauhan sa paligid nang makilala nila si Ozrek. Naawa sila kina No at Julia at inisip na sila na ang susunod na mamamatay. Nang huminto sa malalaking pintuang bato, ipinakita ni Ozrek ang pasukan ng Infinite Library. Ibinigay niya ang buong lakas niya para itulak pabukas ang mabibigat na pinto. Umagos palabas ang isang mahiwagang liwanag at magic particles na nagpakita ng isang ganap na kakaibang mundo sa loob. Nanguna si Ozrek at dinala sina No at Julia papasok sa mismong loob ng tour. Bumungad sa kanila ang isang nakakabilib na espasyo kung saan abot langit ang mga bookshelf at may mga tulay na bato na nakalutang sa kawalan. Kahit si Julia ay natulala sa sobrang laki nito, inamin niyang siguradong mawawala sila rito kung walang guide. Walang katapusang mga pasilyo ang nakalatag na lumulusot sa malalaking estante. Habang naglalakad ay naniga si No habang nakatitig sa isang malayong pader sa sobrang gulat. Isa itong sinaunang mural na nagpapakita ng pagdurog ng mga mananakop sa mundo, ang mismong apokalipsis na nagpabagsak sa nakaraang buhay niya. Hindi inaasahan ni No na makakahanap siya ng clue tungkol sa kanila rito. Nakapunta na siya rito sa nakaraang buhay niya pero hindi niya ito napansin. Ipinakita ng painting ang malalaki at nakakatakot na mga nilalang. Naisip ni No na baka ito na ang susi para matalo sila. Kumpiyansa siyang umisi at nakatitig ng may determinasyon. Bumalik sa wisyo si No. Ang pangunahing misyon pa rin ay ang makuha ang Eternal Tome. Floor 1, naglakad ang grupo ni No sa matataas na estante na punong-puno ng kaalaman ng mundo. Tinignan ni Ozrek ang mapa at ipinaliwanag na mas pambihira ang mga librong lumalabas sa mas malalalim na palapag. Malamang na nasa floor 20 ang Abyssal Tome. Napansin ni No na ang floor 20 ang pinakadulong limitasyon na narating ng sangkatauhan sa maze na ito. Sa unahan, isang malaking magic circle ang umilaw ng neon blue sa mismong daraanan nila. Huminto ang grupo nang tumindi ang liwanag ng aray. Isang grupo ng malalaking humanoid monsters na may hawak na mga palakol at kalasad ang lumitaw para harangan sila. Medyo natakot si Ozrek at tinanong kung kaya bang tapusin ni No ang mga basurang ito para sa kanya. Inilagay lang ni No ang kamay niya sa puluhan ng espada niya at kinumpirmang madali lang iyon. Sumugod siyang kasing bilis ng kidlat at gumuhit ng mga nakakamatay na arko ang espada niya sa mga halimaw. Tinapos ni No ang combo ng may malinis at mababang forma. Agad na bumagsak ang mga halimaw at gumulong ang mga ulo nila bago pa nila malaman kung anong tumama sa kanila. Pinagpawisan si Ozrek sa bilis ni No habang nanatiling malamig si Julia at sinabihan ang grupo na magpatuloy na. Nakarating sila sa floor 1-0. Mas luma at mas nakakatakot ang paligid kaysa sa mga naunang palapag. Lumapit si Ozrek sa isang estante at hinila ang isang lumang libro na nagpagana sa isang nakatagong switch. Bumukas ang isang lihim na pinto sa likod ng estante na nagpakita ng isang nakatagong daanan. Sa loob nito ay may isa pang teleport array. Tinawag ito ni Ozrek na shortcut para dumiretso na sa malalalim na zone. Pumasok ang tatlo sa bilog na handa na sa isang special jump. Umilaw ang array at dinala sila sa malalim na kawalan ng library. Isang nakakabulag na liwanag ang sumilay pagbaba nila sa bagong zone. Tinakpan ni No ang ilong niya at nag-adjust sa matinding mana pressure na nakakasakal sa paligid. Tumayo sila sa harap ng isang malaking bulwagan papuntang floor 20 na binabantayan ng mas mababangis na halimaw. Nasabi na nga ba ni Julia? Siguradong naghihintay na sa unahan ang susunod na boss. Nagpatuloy sila. Isa pang malaking magic circle ang naghihintay at naglalabas ito ng napakabigat na dark mana. Lumapit sila rito. May mga kakaibang ingay na umalingaw mula sa aray kaya napahinto sila.
Mga maiitim at nakakadiring ugat ang sumabog mula sa bilog na nagwawala na parang mga higanteng ahas. Nabuo ang isang napakalaking katawang kahoy na tuluyang humarang sa paningin nila. Isa itong Elder Trent, isang halimaw na puno na tadtad ng mapupulang mata na nakatitig sa kanila. Nagpanik si Ozrek nang ma-realize niyang hindi ito ordinaryong Trent lang. Sabi niya, kailangan ng isang buong Srank party para mapabagsak ang isang ganito. Wala namang pakialam si Julia. Para sa kanya ay hindi malaking bagay ang pagbura sa halimaw na yon. Ngumisi siya at natuwa pa sa pagpapanik ni Ozrek dahil sa laki ng party nila. Hinugot ni Julia ang espada niya at sinabing sapat na siya para patumbahin ang punong ito. Sumugod siya sa boss sa napakabilis at matinding buwelo. Umungal ang Elder Trent at nagpaputok ng malalaking kahoy na tinik para tuhugin siya. Nang harapin ang naglalakihang tinik, hindi na tinag si Julia at dumiretso pa rin ang sugod. Tumalon siya sa ere para iwasan ang nakakamatay na mga atake ng halimaw. Lumapit si Julia sa mismong puno nito at inasinta ang taga niya diretso sa mga mata. Tumama ang isang mabigat na hiwa pero mas matigas pa pala ang balat nito kaysa sa inaasahan niya. Tumalbog ang espada niya sa parang bakal na balat kaya napaatras siya. Umilaw sa galit ang mismong mata nito. Napaatras si Julia at ibinaba ang posisyon niya para maging balance matapos ma-realize na masyadong matibay ito. Sumigaw si Ozrek mula sa likod at sinabing parang bakal ang katawan nito kaya hindi ito pwedeng daanin ng isang swordsman sa lakas lang. Gusto niya ng isang mage. Walang babala na sumabog mula sa sahig ang mga ugat na tentacles at pinulupot si Julia sa lahat ng direksyon. Iniangat siya sa ere at itinali ng napakahigpit kaya hindi na siya makagalaw o makawasiwas ng espada niya. Inilapit ng Elder Trent ang malalaking kamay nitong ugat na handang durugin ang maliit na biktimang naglakas loob na hamunin ito. Pagkakita kay Julia na nakatali, sumigaw si No dahil sa panik at handa na sanang tumalon para iligtas siya. Biglang may umagos na nagliliyab na pulang enerhiya mula sa mga ugat na kamay. Inilabas ni Julia ang panlimang anyo ng Darkfire Sword Arts. Sumabog ang mga ugat na kamay at naputol ang mga baging sa paligid. Isang pula at itim na magic aura ang bumalot sa kanya na bumuo ng apoy na baluti na sumusunog sa anumang magikitan nito. Natulala si No dahil kaya palang gumamit ng kanyang kapatid ng ganoong klaseng baluti ng apoy. Nang makawala, agad na pumorma si Julia at inihanda ang susunod na anyo. Iwinasiwas niya ang Darkfire na dumadaloy mula sa armor papunta sa espada niya na nagliliyab ng matindi. Nagwala ang Elder Trent at iniunat ang malalaking sanga nito para tapakan siya. Tumakbo si Julia gamit ang Darkfire at nag-iwan ng nakakabulag na baka sa madilim na library. Iniwasan niya ang mga atake ng halimaw ng walang mintis at sa sobrang bilis. Ginamit niya ang higanteng puno at tumakbo sa malalaking sanga habang naghahanap ng tiyempo. Tumalon si Julia ng mataas at tuluyang lumabas sa abot ng mga nagwawalang ugat sa ibaba. Umungal siya at ibinuhos ang buong lakas niya sa isang napakalakas na taga-pababa. Isang malaking bakas ng itim na apoy ang humiwa sa Elder Trent at hinati ito sa gitna ng malinis. Sumabog ang higanteng tribos at nagtalsikan ang mga kahoy at itim na apoy sa paligid. Kaswal na naglakad si Julia palabas sa wasak na puno dahil kumpiyansa siyang kaya ng espada niyang hiwain ang kahit na ano, maging bakal. Pero sumigaw si Ozrek ng babala. Hindi pa patay ang boss. May sumulpot na nakatagong ugat, dinakma ang binti ni Julia at hinila ng malakas. Sa isang iglap, sandamakmak na mga ugat ang sumugod at ikinulong ulit siya. Ngumisi si Julia at inamin na mabilis talagang makarecover ang mga plant types maliban na lang kung susunugin mo silang maging abo. Ibinuhos niya ang firepower niya sa pinakagitna ng mga ugat na pumupulupot sa kanya para maghanda sa isang malaking pagsabog mula sa loob. Pinagmasdan ito ni No at napagtanto niyang inihahanda ng ate niya ang ikatlong anyo ng sining ng itim na apoy. Hinila niya si Ozrek at mabilis na tumakbo para makaiwas sa abot ng pagsabog. Sumigaw si No kay Ozrek na tumakbo para iligtas ang buhay niya dahil sasabog na ang atake ni Julia. Umilaw ng nakamamatay na pula ang mga mata ni Julia sa gitna ng bitag na ugat. Sumabog ang itim na apoy, isang marahas na pagsabog na tumangay sa lahat. Tumakbo para sa buhay nila sina No at Ozrek mula sa matinding init na humahabol sa kanila. Nilamon ng pula at itim na apoy ang buong pasilyo, kaya tumilapon silang dalawa sa sahig. Humingal si No, nakatingin sa mga abo, nagtataka kung kailangan ba talagang pasabugin ni Julia ang buong lugar para lang pigilan ang paghilom nito. Lumabas si Julia mula sa usok at apoy, na parang isang literal na diyosa ng digmaan. Ibinalik niya ang kanyang espada sa kaluban at mahinahong nagtanong kung handa na ba silang magpatuloy. Tulala pa rin si Ozrek, hindi inaasahan kaya palang talunin mag-isa ni Julia ang bangungot na Trent na yon. Kahit na sobrang lakas kumonsumo ng mana ang sining ng itim na apoy, nagbigay naman ito ng pinakamataas na pinsala sa buong kontinente. Mas lumalim pa ang pagpasok ng grupo. Inamin ni Ozrek na ang kapangyarihan ni Julia ay mas malakas pa kaysa sa mga bali-balita. Sa wakas ay nakarating na sila sa floor 20, ang silid ng mga pinakamalalim na sikreto. Agad na tumitig si No sa isang estante sa sulok, pakiramdam niya ay may kakaiba rito. Natuwa siya, kinuha ang target na aklat, ang mismong pakay nila roon. Ipinaalala ni Julia sa kanya na kailangan pa nilang hanapin ang halimaw na isinumpa ang asawa ni Ozrek,
na sinasabing gumagala rin dito. Naglakad sila sa malalaking pasilyo ng floor 20, naghahanap ng anumang bakas. Naisip ni Noah kung ang halimaw ay lumilitaw lang malapit sa plaza patungo sa susunod na palapag. Sa unahan ay may isang higanteng mural ng isang kabalyero na nakikipaglaban sa isang malaking papet na kahoy. Napatayo lang si Noah, nakakaramdam ng nakakapanibagong pamilyar na enerhiya mula sa painting. Napapitlag siya ng isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa kung saan. Huli ka! Mabilis na hinalungkat ng mga kamay niya ang mga pahina ng aklat, ang kaluskos nito ay nagpatindi ng kanyang pananabik. Naging malamig ang mga mata ni Noah. Naramdaman niya ang isang napakalaking masamang presensya na mabilis na papalapit. Sabay na binunot ni na Julia at Noah ang kanilang mga espada, humarang kay Ozrek habang nagpapakita ang kalaban. Sa wakas ay nagpakita na ang huling boss, isang sinumpang kabalyero, malaki at may nagmutate na pulang braso ng demonyo na puno ng tinik. Nanginig sa galit si Ozrek, nakaturo sa halimaw at sumisigaw na ito ang hayop na sumira sa asawa niya. Umungol ang halimaw, naglalabas ng mabigat na madilim na aura na tila sumasakal sa buong 20 VA floor. Itinukod ni Noah ang kanyang mga paa, handang sumugod at tapusin ang bangungot na ito ng tuluyan. Umangil ang isinumpang kabalyero, ang braso nitong demonyo ay mukhang nakamamatay na may nakaumbok at umiilaw na pulang kalamnan. Pumuesto si Noah Daskor, matalas ang mga mata. Nagpasya siyang manghuli ng ilang halimaw bilang warm-up. Mula sa kung saan ay biglang sumugod si Julia, ang kanyang espada ay nagliliwanag ng pulang pagnanasang pumatay, at inutusan si Noah na umatras. Pumadyak siya sa sahig, nag-ipon ng puwersa para sa kanyang pag-atake. Sinabi ni Julia na kaya niya ito, balot sa nag-aapoy na pulang aura ng kanyang teknik sa espada. Hindi na tinag ang isinumpang kabalyero, inihampas ang higanteng braso nito sa isang mabigat at mapanirang arko. Isang pulang hiwa ang pumila sa kadiliman ng aklatan mula sa kabalyero. Samantala, diretsong sumugod si Julia. Itinaas ni Julia ang kanyang espada para sanggay nito. Napangitngit ang kanyang ngipin sa halimaw na bigat ng hiwa ng kabalyero. Nakakabaliw ang purong lakas ng isinumpang kabalyero. Tumilapon si Julia ng diretsyo sa mga estante ng aklat sa likuran niya. Napaatras ng matinding puwersa, mukhang gulat na gulat si Julia sa purong lakas ng boss. May tumutulong dugo sa kanyang labi. Alam ni Julia na ang isang pabilisan ng pagkaubos ng lakas ay ikakatalo nila. Kumilos siya sa nakakatakot na bilis habang tumatalon mula sa mga estante para manatili sa ere. Gamit ang mataas na posisyon, sumisid si Julia na parang pulang kidlat diretsyo sa kalaban. Umatake siya mula sa blind spot para mahuli ang isinumpang kabalyero na hindi handa. Nag-alab ang mga mata niya sa determinasyong tapusin ito sa isang tira. Isang marahas na taga ang inihampas ni Julia. Nagtagisan ang metal ng iangat ng kabalyero ang higanteng kamay nito na may mga kuko para sanggay nito sa tamang oras. Naglabas ng shockwave ang pagtama. Pinanood ito ni Noah mula sa malayo, sinusuri ang antas ng lakas nila. Naisip ni Noah kung talagang sinanggalang ng halimaw na iyon ang isang atake na napakabilis kaya halos hindi niya masundan. Nanatili sa napakabilis na bilis ang laban, pinaulanan ng mga taga ni Julia ang halimaw para pilitin itong magdepensa. Bumagsak ng maayos si Julia, naghahanda para sa kanyang pamatay na atake. Isang nag-aapoy na magic circle ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ang ikalawang anyo ng Shadow Flame School. Vortex ng itim na apoy, isang malaking haligi ng apoy ang sumabog na tuluyang lumamon sa isinumpang kabalyero. Nagtago si Noah at Ozrek Harv sa likod ng isang kahoy na poste. Habang manghang-mangha si Ozrek, nanatili namang kalmado si Noah. Pinunit ng halimaw ang pader ng apoy, iwinasiwas ang kanyang espada kay Julia nang may nakakadurog na puwersa. Hindi nagpanik si Julia, malinis na iniwasan ang nakamamatay na hampas ng boss. Huli ka! Lumapit si Julia, tiwala na ang ataking ito ay magpapabagsak sa matibay na boss. Pero tumalbog lang ang kanyang espada sa mabigat nitong baluti, walang anumang pinsalang naidulot. Natigilan si Julia, ang kanyang pamatay na atake ay nawalan ng bisa, habang lalo pang dumugo ang kanyang labi. Gumanti ng marahas na atake ang halimaw, nagpatilapon kay Julia na parang manika. Bumagsak siya sa sahig, umuungol sa sakit mula sa mabigat na pagkakabagsak. Tinitigan ito ni Noah at napansin na ang baluti ng boss ay wala man lang ni isang dalos. Pinilit ni Julia na tumayo, pero nakatayo ang halimaw sa harapan niya nang walang anumang epekto. Biglang bumukas ang panga ng kabalyero, nag-ipon ng isang nakakatakot na neon green na enerhiya. Tiningnan ni Julia ang braso niya. Binalot ito ng berdeng sumpa na kumakain sa kanyang laman. Nagpaputok ang halimaw ng malaki at mapanirang beam. Nakatayo lang si Julia roon na alam niyang hindi siya makakaiwas. Mabuti na lang at mabilis na sumugod si Noah, hinawakan si Julia at itinulak siya palayo sa dadaanan ng nakamamatay na beam. Inubos ng berdeng laser ang lahat sa dadaanan nito, humiwa ng isang malaking hukay sa Infinite Library. Kinamusta siya ni Noah. Tumango si Julia. Kaya pa rin niyang lumaban pero binalaan niya itong mag-ingat sa braso nito. Palapit na naglakad ang isinumpang kabalyero. Binalaan ni Julia na ang isang dampi ay nangangahulugan ng agarang sumpa. Kinagat ni Julia ang kanyang ngipin sa inis, alam niyang ang sirang braso niya ay mangangahulugang hindi niya kayang soluhin ang boss na ito.
Naging seryoso si No, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, sinasabing kailangan niya ang tulong nito para sa isang bagay. Nagsimulang mag-ipon muli ang halimaw ng isa pang pagsabog ng enerhiya, na mukhang mas nakamamatay kaysa sa nauna. Hiniling ni No kay Julia na hiramin ang kanyang dalaw para gayahin ang huling atake. Bumuntong hininga si Julia, tinawag itong isang malupit na kahilingan. Sumugod muna si Julia, sumisigaw na siya ang bahala sa halimaw at pupuntiryahin ang nakakainis na braso nitong demonyo. Inatake nila ito ng magkasabay, si Julia na may crimson aura niya at si No na may lilang kidlat, naiipit ang isinumpang kabalyero sa pagitan nila. Inilabas ni Julia ang sayaw ng espada ng Shadow Flame habang gumanti si No gamit ang sayaw ng espada ng Lichido ng Holy Demonic School. Bumagsak ang dalawang higanting aura ng espada sa halimaw, nagdulot ng isang nakakayanig na pagsabog sa aklatan. Nasilaw ang lahat sa liwanag, pinayig ang lugar na parang guguho na. Pero mula sa usok, isang higanting haligi ng apoy ang pumaitaas. Nakatayo pa rin ang halimaw. Nahawi ang usok, inilalantad ang isinumpang kabalyero na mukhang mas malala pa, nababalot ng makapal na madilim na enerhiya. Naglabas ito ng isang nakakatakot na ungol, ang puwersa ay pumilit sa kanilang dalawa na umatras. Parehong naramdaman ni Julia at No ang seryosong agwat sa lakas. Napagtanto ni No na lubhang nakakabaliw ang antas ng lakas ng halimaw na ito. Nagpakawala ulit si Julia ng malaking pulang crescent slash, pero maayos itong nailagan ng halimaw. Tumalon siya paitaas para iwasan ang napakabilis na counter habang naghahanap ng tiyempo si No. Isa na namang matinding salpukan. Kinailangan ni No na ibuhos ang lahat para harangin ang bumabagsak na higanting espada. Sumabog ang pulang enerhiya mula sa halimaw. Alam ni No na kapag hindi siya umiwas, agad siyang mapipipiroon. Tumulo ang pawis niya na lalaki ang mga matang nakatitig kay kamatayan. Sumigaw si Julia ng isang salita, iwas. Pinakawala ni Julia ang second form ng Shadow Flames, naghagis ng mga haligi ng apoy sa paligid ng Knight para iligtas si No. Tumama ang malakas na sabog ng apoy sa halimaw, pero hindi pa rin ito sapat para itumba ito. Umilaw ulit ng berde ang bibig ng Knight, nag-ipon ng malakas na ranged attack. Isinigaw ni Julia ang pangalan ni No, nang mapagtantong nasa gitna mismo ito ng nakamamatay na target ng halimaw. Nanindigan si No, binuhos ang lahat ng mana niya sa espada, at ginamit ang ultimate art ng Holy Demonic School, Twin Polar Blade. Nagpakawala si No ng napakabilis na dual strike direkta sa bibig nitong umaatake. Direktang bumangga ang espada ni No sa Knight, na nagpasabog ng mga tilamsik at pressure sa paligid. Sinubukan niyang ibaon ang espada sa bibig nito, pero kinagat ng halimaw ang talim gamit ang matatalim nitong ngipin. May napansin na kakaiba si No. Isang napakadelikadong pulang aura ang nagsimulang lumabas mula sa Knight. Masama ito. Napagtanto ni No na tuluyan nang nawawala sa kontrol ang laban. Sumigaw si Julia ng Shadow Flame Vortex, nilamon ang Knight sa isang haligi ng apoy para iligtas si No. Umatras si Julia na humahangos, sinasabi kay No na patas na sila sa pagliligtas ng buhay ngayon. Nakita ni No na ubos na ang mana core ng kanyang ate. Kahit ang ultimate niya ay wala ng silbi ngayon. Pinag-isipan niya kung pag-atras na lang ang tanging paraan, lalo't full EU pa rin ang boss at kasing tibay ng tangke. Bigla na lang, isang pangalawang Cursed Knight ang pumasok, ang madilim na aura nito ay literal na sumasakal sa hangin. Nataranta si No, hindi maproseso na lalabanan nila ang dalawang boss na lampas sa kakayahan nila. Bigla na lang, isang kakaibang boses ang umalinggaw sa isip ni No, pinipintasan ang kanyang teknike na mabagal at palpak. Natigilan si No, nang mapagtantong hindi kay Julia o kaninuman sa kwarto ang boses na yon. Nagbago ang paligid at naging isang walang katapusang puting kawalan. Patuloy na pinupunan ng boses ang kanyang versatile pero hindi balansing kapangyarihan. Nakulong sa kakaibang espasyong ito, iginiit ni No na malaman kung sino ang nagsasalita at kung nasaan ba siya. Nagpasabog ng matinding balita ang boses. Si No ang tagapagmana ng Divine Core, ang unang lumitaw sa loob ng maraming siglo. Sinabihan ng nilalang si No na huwag mamatay ng walang saysay, at inalok siyang tuturuan kung paano i-one-shot ang boss. Pagbalik sa realidad, itinaas ng halimaw ang malaking espada nito para tapusin si No habang nakatulala siya. Sumigaw si Julia sa matinding takot, walang ideya kung bakit nakatayo lang doon si No at hinihintay ang kamatayan. Sakto namang lumabas ang isang umiilaw na system window na kumpirma ang Here Awakening, ina-unlock ang Divine Core System. Hinawakan ni No ang puluhan, isang nakakabulag at kamanghamanghang banal na liwanag ang bumalot sa buong espada niya. Divine Style Second Form, naghanda si No ng isang bagong napakalakas na atake para baliktarin ang laban. Umilaw ng mistikong lila ang kanyang mga mata, at ibinulong ang God Tier na galaw, Twin Heaven Ren. Isang malaking gintong sword wave ang humawi, direktang tinamaan at nilamon ng liwanag ang Cursed Knight. Binasag ng nakakabaliw na kapangyarihan ang baluti at kapa ng Knight. Lubusan itong nabigla. May kumpiyansang umisi si No, ganap na in-unlock ang nakakatakot na kapangyarihan ng Holy Demonic Core na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Nakatayo ng buong tapang sa nakakabulag na aura, idineklara ni No na tapos na ang laro ng halimaw at ibabalik niya ang pabor ng doble.
Iwinasiwas ni No ang kanyang espada habang napapaligiran ng dalawang Cursed Knight, may isang epikong halo na nagliliwanag sa likuran niya. Isang window ang lumabas. Tinanggap ang imbitasyon. Nahanap niya ang kanyang sarili na bumalik sa puting kawalan, at ang espada sa kanyang kamay ay tuluyan ng nagbago. Napagtanto ni No na opisyal na niyang namana ang Divine Core na yon. Isang malaking liwanag ang sumabog mula sa ibaba, na may dalang matinding pressure. Isang nilalang na may gintong baluti ang lumitaw, at nakatayo ng harapan kay No. Naging alerto siya, at nagtanong kung sino ang lalaking ito. Nagpakilala siya bilang si Zex Valmuth, ang dating may-ari ng Divine Core. Tinawag ni Zex ang kapangyarihang ginagamit ni No na isang palpak na peking kopya, dahilan para hindi makapagsalita si No. Isang pangitain ng nakaraan ng umandar, ipinapakita ang mga mananakop na pinapatay ang hukbo ng mga tao. Ayon sa kanya, natalo ang sangkatauhan dahil sa mga panloob na issue at labanan sa isa't isa. Idinagdag niya na ipinapatay siya ng ibang paksyon dahil natakot sila sa kapangyarihan ng Divine Core. Para pigilan ang muling paglitaw ng Divine Core, hinati nila ang orihinal na kapangyarihan sa dalawang palpak na bahagi, ang Demonic Core at ang Holy Core. Dahil nakuha pareho ni No, pumasa siya sa pamantayan para manahin ang tunay na Divine Core. Nagtanong si No kung matatalo ba nila ang mga halimaw kung walang nangyaring pagtataksil. Inalala ni Zex ang kabataan niya, mag-isang pinapatumba ang mga higanteng halimaw kaliwat kanan. Sinabi niyang isang katotohanan na kung walang naging traidor, siguradong nabura na ang mga mananakop. Naikuyom ni No ang kanyang mga kamao, sumusumpang gagamitin ang kapangyarihang ito para baguhin ang timeline. Pero nagbabala si Zex na sa kasalukuyang stats niya, hindi pa siya sapat para rito. Ngumisi lang si No, sobrang nasabik sa bagong hamon. Ngumiti si Zex, nasiyahan, at nagsimulang turuan siya mula sa umpisa. Bumalik sa katinuan si No sa library, sumasabog ang 6 na espada ng liwanag sa paligid niya. Umiikot siya papunta sa isang stance, handang ipakita ang bagong dalaw. Sinugod ni No ang halimaw sa bilis ng kidlat, ang gintong liwanag ay winawasak ang kwarto. Tinuon niya ang paningin sa target, determinadong hiwain ito ng pira-piraso. Pinabagsak ng mabibigat at mapaminsalang hiwa ang mga bookshelf sa paligid. Sumayaw sa paligid ni No ang 6 na light swords na parang mga hindi nakikitang braso. Ito ang Twin Heaven Rend, ang ultimate art na nagbibigay kalayaan na makontrol ang 6 na espada. Malinis na nahiwa na parang papel ang mutated na braso ng halimaw. Nanood si Ozrek mula sa likuran, tuluyang natigilan sa pagkagulat. Patuloy sa pagwasiwas si No, nagpapaulan ng sunod-sunod na liwanag sa boss. Hinabol niya ang halimaw pababa, walang tigil sa pag-atake ang mga gintong espada rito. Tapos na ang laro, buong kumpiyansang idineklara ni No. Nagpakawala siya ng isang malinis at tiyak na hiwa direkta sa core ng halimaw. Sumigaw sa sakit ang halimaw habang hinahati ito sa dalawa ng banal na kapangyarihan. Isa na, kaswal na sinabi ni No habang tumalsik ang napugot na ulo. Tumalon siya papunta sa bumagsak na katawan ng knight, umiikot pa rin ang 6 na gintong espada. Lumingon si No, masamang nakatingin sa pangalawang Cursed Knight. Bigla namang nagpakawala ng sobrang nakamamatay na berdeng sabog ang natitirang boss. Sumigaw ng babala si Julia, sinasabihan si No na umiwas na ngayon din. Tumama ang malakas na pagsabog, nilamon ng alikabok at berdeng enerhiya ang kwarto, at dumiretso kay No. Agad na umikot si No, ginawang isang matibay na kalasag ang mga light sword. Marahas na sumabog ang berdeng laser, pero kalmadong nanindigan si No sa pwesto niya. Winasak ng berdeng liwanag ang kwarto, inilulunod siya sa isang nakakatakot na pagsabog. Nawala ang usok habang nagmamasid at naghihintay ang halimaw. Nakatayo na parang tangke si No sa mga guho, mainit pa ring nagniningas ang 6 niyang light sword. Nanlaki ang mga mata ni Julia. Nagulat siya, nakalabas ito mula sa malakas na pagsabog ng walang kahit na anong dalos. Ibinalik ni No ang huling light sword, malamig na inaanunsyo na tapos na ang pangalawang boss. Isang malakas na pagsabog ng gintong liwanag ang lumitaw. Tinusok ng light sword ang knight. Dinurog ng purong kapangyarihan ng mga espada ang lahat ng madaanan nito. Ibinalik ni No ang kanyang espada sa kaluban habang bumagsak ng patalikod ang halimaw na tuluyan ng patay. Isang system window ang lumabas na may dalang magandang balita. Tumaas sa level 2 ang Divine Core, na nag-unlock ng isang bagong misteryosong skill. Binasa niya ang lumulutang na text na parang pinupuri ni Zex ang ginawa niya. Ipinaalala ni Zex kay No na simula pa lang ito ng paglakas ng Divine Core. Naikuyom ni No ang kanyang kamao, nararamdaman ang bagong kapangyarihan sa kanyang mga ugat. Nakakuha pa siya ng isang bagong teknike. Tumakbong palapit si Ozrek, laglag ang panga, hindi makapaniwalang tinalo mag-isa ni No ang dalawang boss. Naglakad din palapit si Julia, kinukumpirmang patay na nga talaga ang halimaw. Napagtanto niyang nawala ang cursed debuff sa katawan niya sa sandaling mamatay ito. Nang marinig na baka nawala na rin ang sumpa ng asawa niya, naiyak sa tuwa si Ozrek. Ngunit tinignan ni Julia si No nang may matinding pagdududa, hindi makapaniwalang magagawa ito ng isang 2-star. Kinuwestiyon niya si No at iginiit na malaman kung saan nito natutunan ang kakaibang estilo ng espada. Nananatiling tahimik si No, kaya sinimulang suriin ni Julia ang bawat demonic core faction na alam niya. Maaaring ito ang mapanlinlang na demonic sword school,
ang pinagmulan ng lahat ng sword arts dito, o ang Shadow Flame School na naglalabas ng mga mandirigmang may malulupit na atake ng apoy. Naisip din niya ang Shadow Lightning School na may mabibilis na galaw o ang Abyss School na dalubhasa sa pagiging palihim at maruruming taktika. Pero hindi tumugma ang mga galaw ni Noh sa alinman sa mga ito, kaya lalo siyang na-curious sa sikreto nito. Nagkatinginan sila, pilit na naghahanap ng sagot si Julia, habang si Noh ay walang pakialam. Ngumisi si Julia nang mapagtantong nakahanap siya ng isang totoong nakakaaliw na karibal sa sarili niyang bahay. Hinamon niya ito, sinasabing hindi na siya makapaghintay sa araw na itaya nila ang kanilang mga core sa isang deathmatch. Lumipat ang eksena sa nakakatakot na Duscor Estate sa ilalim ng asul na kalangitan. Naglakad si Noh kasama ang isang gwardiya, hawak ang nakuha niyang bagong libro, at nagpaplanong gisahin si Eve para sa impormasyon. Itinulak niyang buksan ang pinto, pero napakabigat ng aura sa loob. Nakatayo roon si Sis Duscor na mukhang wasak na wasak, ibinunyag na kinidnap si Eve habang wala siya. Ang pasimuno ay si Scar, na dinakip si Eve para lang pahirapan at alamin ang mga sikreto ni Noh mula sa kanya. Ayon sa isang nakatakas na maid, siguradong naglalagay ng patibong si Scar para sa kanyang nakababatang kapatid. Nagpakawala ng isang malamig na tawa si Noh. Naisip na rin naman niyang si Scar ang umupa sa mga assassin. Walang pag-aatubili, nagpasya siyang umalis para iligtas si Eve, binabaliwala ang pagtutol ng kanyang mga gwardiya. Nang tanungin kung gusto ba talaga niyang kantiin si Lord Scar, nagbigay lang ng mayabang ngisi si Noh. Huwag niyo itong tawaging patas na laban, formal na sinabi ni Noh habang malamig at kulay lila ang kanyang mga mata. Isa itong walang kalaban-labang patayan. Tumayo agad si Sis para sumama at itama ang kanyang pagkakamali, hindi iniinda ang sariling mga sugat. Sinubukan silang pigilan ng gwardiya, sinasabing kailangan muna nilang magtipon ng mga tropa para makasiguro. Pinatigil ito ni Noh. Naghahabol sila sa oras at binunot niya ang kanyang espada para umalis. Ipinagkatiwala niya sa gwardiya ang pagdepensa sa base, inuutusang panatilihin ang linya kahit pasalakayin sila. Tumango ang tapat na gwardiya, isinusumpang poprotektahan ang estate sa abot ng makakaya. Naglakad paalis si Noh kasama si Sis, malamig na inuutos ang isang direktang pag-atake sa base ni Scar. 2 kabayo ang mabilis na tumakbo sa maalikabok na kalsada, nag-iwan ng alikabok sa bawat hakbang. Sa daan, problemado si Sis sa kaligtasan ni Eve kahit pamatapang ito. Tinanong ni Noh kung bakit ang isang tulad ni Sis ay nagiging bodyguard ni Eve. Natahimik si Sis bago inamin na sira ang kanyang demonic core. Ipinaliwanag niyang basura ang kanyang base stats kumpara sa ibang magkakapatid. Naisip niya ang kabaitan ni Eve. Ito lang ang tanging palaging sumusuporta sa kanya. Para matakpan ang kanyang mahihinang stats, pinaghirapan niya ang bawat sikretong combat skill at bumuo ng sarili niyang kakaibang estilo. Nakinig si Noh, sa wakas ay naintindihan kung bakit napakahirap basahin ang ritmo ni Sis noong naglaban sila. Handang mamatay para kay Eve, pinatakbo ng mas mabilis ni Sis ang kanyang kabayo. Hindi nagtagal, bumungad sa harapan nila ang naglalakihang bakal na tarangkahan ng estate ni Scar. Tumalon si Noh mula sa kanyang kabayo ng may otoridad, idinideklarang tapos na siyang magpigil. Isang malaking kulay lila at gintong aura ang sumabog, bumabalot kay Noh na parang kidlat. Sa isang malakas na sipa, pinatalsik niya ang mabibigat na tarangkahan, umaalingaw-ngaw ang pagsabog sa buong paligid. Sumugod si Noh na parang isang missile, nakasunod agad sa likod niya si Sis na nakabunot ang espada. Agad na hinarangan ng isang malaking grupo ng mga nakamaskarang assassin ang kanilang daraanan. Namukhaan agad sila ni Sis. Ito ang Elite Black Ops ni Scar. Alam niyang ang mga ito ay mga batikan ng mandirigma na may nakamamatay na combat skills. Nakamasid ang mga assassin mula sa mga pader. Nakatingin mula sa dilim ang mga nagliliwanag na pulang mata, handang tapusin ang sinumang papasok. Nakatayo roon at naghihintay si Vault Grave ng may maskara at pulang scarf. Kinukutya ang magkapatid sa pagdaan pa nila sa mismong harapang pinto. Walang pakialam si Noh sa mga alipors na ito. Inutusan niya silang lumayas at kalagkarin si Scar palabas. Ngumisi si Vault, tinawag na mayabang si Noh dahil sa pagbaliwala sa labis na dami ng kanilang kalaban. Isang assassin ang biglang sumugod sa likuran ni Noh gamit ang isang patalim. Mabilis na nakapag-react si Noh, nagbato ng isang mabilisang blind parry para harangin ang saksak. Nagpakawala siya ng malakas na taga, dahilan para tumalsik ang assassin habang sumisigaw. Binunot ni Vault ang isang mabigat na espada, inuutusan ang kanyang mga tauhan na huwag magpakita ng awa sa sinumang kumakalaban kay Scar. Hindi ininda ni Noh, diretsong sumugod sa grupo habang nagliliwanag ang kanyang espada sa mana. Agad na sumugod si Vault para harangin si Noh. Umalinggaw ang tunog ng nagkikiskisang bakal sa buong courtyard. Naglaban ng matindi ang dalawa, nagpapalitan ng mabibigat at mahirap basahing mga atake. Nasangga ni Vault ang isang taga ni Noh, masamang nakatingin sa isa't isa ang dalawa. Sa kabilang banda, napalibutan si Sis ng isang buong squad ng mga assassin. Tumalon sa air si Sis para basagin ang pagkakapalibot sa kanya, naghahanda para sa isang mabigat na counter-attack. Inipon niya ang kanyang mana para sa third form ng Shadow Lightning Sword Arts. Isang malaking asul na kidlat ang bumagsak para sa Shadow Lightning Flash.
Ang nakakabaliw na boltahe ay nagpatalsik sa mga asasin na parang mga manikang dayami. Nagsigawan ang mga gwardiya habang pinupulbos sila ng ng kidlat ni Sis. Nanindigan si Sis sa gitna ng dugo ang labanan, hinahamon ang iba pa na lumapit. Sumulyap si No, alam niyang maaari niyang ipaubaya ang bahaging iyon ng buo sa kanyang kapatid. Patraidor na umatake si Volt, sinisigawan si No sa pagbaling ng tingin sa gitna ng labanan. Naghagis siya ng isang scroll sa ere sa mismong harap ni No. Sumabog ang scroll na may pulang mana, naglalabas ng isang masamang hexagram array. Isang malaking magic circle ang kumalat sa ilalim ng mga paa ni No, nilalamon ang paligid. Tinitigan ni No ang nagliliwanag na pulang lupa, nagtataka kung anong klaseng basura ito. Ipinagyabang ni Volt na isa itong sikretong sining na sadyang ginawa para ubusin ang mga miyembro ng pamilya Daskor. Sumugod siya, nababalot ng nakamamatay na kulay lilang kidlat ang kanyang talim. Nagningas ang mga mata ni No ng kulay lilang nais pumatay. Desidido siyang tapusin agad ang lahat ng ito. Kinilala ng system si Vault Grave, isang 6-star na swordsman na may 5-star na mana core. Gagamit sana si No ng Divine Sword Arts, second form para labanan si Vault. Ngunit habang tinitipon niya ang kanyang mana, umugong at namatay ang liwanag ng espada. Nanginig ang braso ni No. Hindi sumusunod ang kanyang mana. Umungol si No, na pagtantong matinding pinapahina ang kanyang katawan. Isang taga ng kulay lilang mana ang nagpatalsik kay No paatras. Nabigla si No na tuluyang nailop ng ataking iyon ang kanyang mana core. Nagmalaki si Volt, sinasabihan si No na huwag mangarap manalo gamit ang purong swordplay habang nakasilence. Patuloy sa pagpulso ang pulang aray, tinatrap sina No at Sis. Napagtanto nilang mabilis na lumalala ang sitwasyon dahil pinagkakaguluhan sila. Napahalatak siya. Napakalaking sakit sa ulo ng silence debuff na ito. Sinabihan ni Sis si No na sumulong habang nagpaiwan siya upang saluhin ang atensyon ng mga kalaban. Binaliwala ni Sis ang panganib at sinabihan si No na iligtas si Eve at tapusin si Scar. Tinignan ni No si Kuya Sis sa huling pagkakataon at itinuon ang kanyang pansin. Mabilis siyang umarya, nananalasa sa mga asasin na parang buhawi. Binaliwala ang mga espadang lumilipad patungo sa kanya, dumiretso si No sa mansyon ng buong bilis. Napagtanto ni Sis na kahit selyado ang mana core ni No, kaya pa rin itong magpaulan ng simpleng mahika. Isang dambuhalang haligi ng bato ang sumabog mula sa lupa, na nagpalipad palayo sa mga nakapaligid na asasin. Inangat nito si No patungo sa mas matataas na palapag. Gamit ang stone path, gumawa siya ng matibay na tulay na bato direkta sa loob ng mansyon. Sumigaw si Sis, sinabihan si No na suriin ang nakahiwalay na villa dahil siguradong nandoon si Eve. Natarantang makita ni Vault Grave na paakyat si No, habang sinisigawan ang mga tauhan niya na habulin ito. Ngunit nagbago ng anyo ang haliging bato, naglabas ng mga nakamamatay na tinik para tuhugin ang sinumang lumapit. Napasimangot si Vault, inis na nakatingin sa pader ng mga tinik na humaharang sa kanyang daan. Agad na nabalot ang buong bakuran ng mga nakamamatay na bitag na bato na nagpaipit sa puwersa ni Scar. Tinitigan ni Vault si No nang may labis na galit na pakiramdam ay tahasang binabastos. Inasar ni Sis ang asasin mula sa malayo at tinanong kung nakalimutan ba nito kung sino ang dapat nitong labanan. Sa loob, nakatayo si Scar Daskor sa harap ni Eve, sinusubukang pilitin itong ibunyag ang mga lihim ni No. Habang nakatali sa silya, malamig na sumagot si Eve na kahit 1,000,000 beses siyang tanungin ay hindi magbabago ang kanyang sagot. Nakangising diablo si Scar, ipinaalala sa kanyang kapatid na binihag niya ang lahat ng mga espiya at katulong nito. Napabuntong hininga si Eve sa labis na pandidiri, na pakiramdam ay kahiyahiyang magkaroon ng kadugo na parang basurang tulad ni Scar. Natigilan si Scar at sumigaw sa galit dahil sa mga pang-insulto ng kanyang kapatid. Ngunit biglang naudlot ito dahil sa malalakas na pagsabog at sigawan mula sa labas. Nahulaan ni Scar na dumating na si Noah at pinagtawanan ang kanyang tangang kapatid sa paglusob nito ng direkta sa kanyang hukbo. Tinitigan niya ng masama si Eve, iginigiit na hindi pa rin ito naiintindihan ang patibong na inihanda niya. Nakangiting nakahinga ng maluwag si Eve, sabay sabing taglay ni Noah ang pinakamahalagang katangian ng mga Daskor, ang ganap na pagmamalaki. Masamang tumawa si Scar, at sabik na makita mismo ang tinatawag na kapangyarihan ni Noah. Minura niya si Eve at sa wakas ay binunot ang kanyang espada. Walang ano-ano'y nabasag ang bintana sa likuran niya. Bumagsak ng mabigat si Noah na lubos na nanggulat kay Scar. Gulat na napalingon si Scar habang umiti si Eve sa kanyang tagapagligtas. Naglakad si Noah palabas sa alikabok na nakabunot ang espada, at kaswal na tinawag ang pangalan ni Eve. Kahit nasa panganib, inasar pa rin ni Eve ang nakababatang kapatid na masyado itong huli na sa pagdating. Umungal si Scar sa pangalan ni Noah sa sobrang galit at itinutok ang kanyang espada ng direkta sa kanya. Hindi na tinag si Noah. Isang malamig at kumpiyansang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Itinutok ng dalawa ang kanilang mga espada sa isa't isa at idineklara ni Noah na oras na para tapusin ang utang na dugong ito ng minsanan.